The Boss Husband. Credit to the author. 616 hanggang 21. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Sina Sky Dragon at Pamela ay parehong tinawag ni Justin ng ganoon lang at wala silang pagpipilian kundi ipakita ang kanilang sarili. Noong una ay binalak nilang obserbahan ang sitwasyon sa mga anino. Hanggat si Justin ay wala sa anumang seryosong problema, mas gugustuhin nilang huwag makialam. Kung dadalhin si Justin sa himpilan ng pulisya, diretso silang pupunta sa himpilan ng pulisya at piyansahan siya. Katapusan ng kwento. Ngunit sa nangyari, nagpasya si Justin na lutisin ang isyu ngayon. Sinabi pa niya na personal niyang susunduan ang mga ito kung ayaw nilang lumabas. Naisip ni Sky Dragon at Pamela sa kanilang sarili na kung hindi man lang nila maitago ang kanilang pag-iral mula kay Justin, walang paraan na makakatakas sila sa kanyang pagkakahawak. Maaari rin nilang ipakita ang kanilang sarili ng masunurin upang mailigtas ang kanilang sarili sa kahihiyan. Ang dalawa sa kanila ay inilagay upang panatilihing nasa ilalim ng pagbabantay si Justin. Ngunit sa totoo lang nandoon sila para pigilan ang anumang sitwasyon ni Justin na lumala. Ang paghihigpit sa kalayaan ni Justin ay magiging pangarap ng isang baliw. Natahimik ang eksena sa isang iglap. Walang nakakilala sa Sky Dragon at Pamela at hindi rin nakaunawa sa layunin ng kanilang pagpunta doon. Ni hindi nila maisip kung paano nalaman ni Justin na naroon sila. Hindi naman nagulat si Melinda. Alam niya na maraming sikreto si Justin. Naisip niya na naroon sila para protektahan si Justin. Pagkatapos ng lahat, si Justin ay may background ng Gibson clan. Siya ay tama sa isang tiyak na antas. Sino kayo, chaps? Hindi nasisiyahang tanong ng opisyal. Hindi nagsalita si Sky Dragon. Naglabas siya ng isang maliit na leatherback na libro na kulay ng dark olive green mula sa bulsa ng kanyang jacket. Sa pabalat ng aklat, mayroong isang bakal na selyo na may pattern ng sickle axe at tinidor. Ang emblem ay mukhang sophisticado. Ang maliit na libro ay inilagay sa harap ng opisyal. Kumunat ang noo ng opisyal at siniyasat ito ng mabuti. Noong una, siya ay walang alam sa kahalagahan nito. Ngunit nang tingnan niya ang linya sa ibaba nito, biglang nanigas ang mukha niya. Napansin ng lahat na naging petrified ang ekspresyon ng mukha ng pulis na na-curious sila kung ano ang nabunot ni Sky Dragon. Ngunit maginhawang hinarang ni Pamela ang pagtingin ng publiko sa nilalaman ng aklat. Ang ilang mga pulis na nakatayo sa likod ay lahat ay natigilan sa lugar pagkatapos basahin ang libro. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Ang Security Bureau. Halos mapanganga ang pulis, at ibinulong ang mga salitang ito sa ilalim ng kanyang hininga sa hindi makapaniwala. Iniisip niya noong una kung nananaginip ba siya. Kahit na hindi niya ma-verify ngayon ang pagiging tunay ng badge, ang mga salita sa itaas ay halos parang isang pariralang maiisip lang ng isa. Maaaring ito ay isang pekeng. Hindi nagtagal, ibinasura ng opisyal ang gayong pag-iisip na ang pagpapanggap bilang isang miyembro ng Security Bureau ay nangangahulugang kamatayan. Gaano man kahirap ang isang tao, walang sino man ang makikipagsabayan sa bansa. Sino ang magpepeke ng badge ng Security Bureau para makaalis sa malagkit na sitwasyon? Mas kapani-paniwala ang magsinungaling tungkol sa pagkakaroon ng isang matataas na opisyal bilang ama. Besides, the both of them appear in manners that were very covert. Parang mga ahente talaga sila ng kung ano-anong nagtatago. Nagtanong si Sky Dragon sa malalim na boses, kailangan mo ba ng karagdagang pagpapatunay? Marahas na umiling ang opisyal. Sabi niya, hindi naman. Hindi na kailangan. Ikaw. Naku, Chief. Naniniwala ako kay Chief. Deserving para sa isa sa Security Bureau na tawaging Chief sa lugar na ganyan. Tiyak na mabilis na tumugon ang opisyal. Kinuha ni Sky Dragon ang kanyang badge at ibinalik iyon sa kanyang bulsa nang hindi nagdulot ng eksena. Kahit na ang Red Flame Iron Brigade ay isang espesyal na sangay sa Bureau, ito ay nasa loob pa rin ng Bureau. Kaya't mayroon pa rin siyang badge upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan.
Upang makitungo sa mga taong ito, ang badge ng Red Flame Iron Brigade ay hindi magiging kasing epektibo. Ang mga bagay tungkol kay Mr. Gibson ay wala sa iyong jurisdiction. Kung wala nang iba, umalis ka na, direktang sabi ni Sky Dragon. Bahagyang nag-alinlangan ang opisyal ng pulisya habang ang gawain ng pagkuha kay Justin ay ipinagkatiwala sa kanya. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari. Tiyak na hindi niya inaasahan na 2 miyembro na naglilingkod sa mahahalagang tungkulin sa bansa ang lalabas. Ngunit gayunpaman ay sinubukan niyang sabihin ang isang bagay upang makita ang mukha ni Sky Dragon na nanlamig. Agad siyang sumaludo at sinabing, "Yes, Chief." Tumalikod ang opisyal at ikinaway ang kanyang kamay. Umalis. Nang sa wakas ay natapos na ang drama, mas nalilito ang mga tao kaysa dati. Sino ang 2 misteryosong taong ito na pinapahalagahan ng mga pulis? Kasabay nito, marami ang nagsimulang tumingin kay Justin sa ibang liwanag. Si Justin ba ay isang empleyado lamang ng Yellow International? Paanong ang isang tao ay nagtataglay ng gayong nakakatakot na kapangyarihan na kahit ang mga pulis ay kailangang sumuko? Gayunpaman, kinagat ni Kenzo ang kanyang gilagid dahil natatakot siyang kumilos ng padalos-dalos sa sitwasyong ito. Bata pa si Justin pero may ganoong kapangyarihan. Mas alam ni Kenzo kaysa lumaban sa isang labanan na walang garantiyang mananalo. Ang mga pagkakakilanlan ng mga taong ito ay hindi pa rin alam sa kanya. At ang background ni Justin ay talagang kainahinala. Nagpasya siyang mag-imbestiga muna bago gumawa ng hakbang. Ang kulot na buhok na lobo ay nagtago sa isang sulok sa takot. Siya kasama ang iba pa niyang mga tauhan ay hindi nang ahas na kumilos sa takot na magalit sa 2 tao. Umaatras ang mga pulis, ngunit pinigilan sila ni Justin. "Hawakan mo ang iyong mga kabayo. Sino ang nagpaalis sa iyo? Hindi pa nahuhuli ang convict." Nang marinig ng lahat ang sinabi ni Justin, tumingin sila sa kanya nang walang salita. What a vengeful guy. Naisip nila. Pinatigas ng mga pulis ang kanilang mga katawan. Lumingon sila kay Justin, pagkatapos ay tumingin sa Sky Dragon, at hindi alam kung kanino papakinggan. Ngumiti ng mapait si Sky Dragon. Lumapit siya kay Justin at bamulong, "Halika na Justin, wala kang mawawala. Huwag nating gawing big deal ito." Nakangiting sinabi ni Justin, "Iniligtas ko kayong 2 mula sa kahihiyan sa pamamagitan ng hindi paggawa. Hindi mo naman siguro sila papayagang makawala sa pagkakamali sa akin, di ba? At saka, galit na ang babae ko. Alam mo ba kung ano ang mangyayari kapag ang isang babae ay nagagalit? Nagkakaroon sila ng mga wrinkles at iyon ay isang magandang deal." Si Pamela, na nakikinig kay Justin, ay iginala ang kanyang mga mata. "Kuya Gibson. Anong klaseng pangangatwiran ito? Bakit hindi mo ito makakalimutan?" Napailing si Justin, umiling, at sinabing, sa buong Stonegate, tanging ang Red Thorn Society at ang Green Dragon Society lang ang namumuno sa Underworld. Ang Red Thorn Society ang nangingibabaw na grupo. Kaya saan galing itong curly jailer wolf na lalaking ito? Dapat itong linawin. At sino ang pumihil sa security na gumawa ng anuman? At saka, sino ang nakipag-ugnayan sa pulis noon pa man? Kung ang lahat ng bagay na ito ay nag-uugnay sa akin. Kung ang lahat ng bagay na ito ay nag-uugnay sa akin. O ang mga taong ito, sangkot ang pulis, awtoridad, at ang mafia. Nagkatinginan sina Sky Dragon at Pamela. Nabigo silang pag-aralan ang sitwasyon sa antas na iyon. Ayon sa paliwanag ni Justin, mayroon talagang madilim na pukana sa likod ng mga pangyayaring ito. Humikab si Justin at itinuro ang kanyang daliri kay Curly Jailer Wolf, na wala nang natitirang yabang. Namutla ang Curly Jailer Wolf nang makita ang mukha ni Justin. Sa wakas ay naunawaan niya na si Justin ang may kontrol dito. Sa kasamaang palad, sa halip ay nasangkot siya sa gulo. Saang organisasyon kakabilang? Sa pagkakaalam ko, hindi kinukonsinti ng Red Thorn Society ang ganoong pag-uugali. Naniniwala si Justin na hindi gagawa ng maruming gawain ang mga kampa ni Roslyn. Kahit na ang ekonomiya ay masama, maaari pa rin silang mangolekta ng mga bayarin sa proteksyon ng palihim. Oo naman, ang Curly Jailer Wolf ay bamulong, Ako ay mula sa White Wolf Society.
Isang biglaang napagtanto si Justin, ang lugar na ito ay malapit sa lalawigan ng Seoul, kaya naiintindihan na ang teritoryo ay hindi malinaw. Tsaka hindi naman naglalakad ang mga tao na may nakadikit na note sa noo. Walang makakaalam kung aling lipunan ang kinabibilangan kapag naglalakad sa kalye. Sa pag-alala na si Roslyn ay matinding binugbog ng mga mula sa White Wolf Society, isang malisyosong layunin ang bomb alot sa ulo ni Justin. Ngunit mabilis itong umalis. Ang lalaking iyon ay isang maliit na prito. Hindi na kailangang ilabas ito sa kanya. Sino ang nag-utos sa iyo na i-frame ako? Agad na lumuhad si Curly Jailer Wolf at umiyak, "Kuya, maawa ka. Isa lang akong hamak na nakasangla. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari." "Sa tingin mo ba malalampasan mo ito sa pagsasabi lang niyan?" Sumagot si Sky Dragon. "Ang mga bagay ay tiyak na hindi kasing simple ng tila. Ang kawanihan ng seguridad ay may responsibilidad na tiyakin ang katatagan ng lipunan at mapanatili ang kaayusan." Medyo curious din siya sa utak sa likod ng planong ito. Tuwang-tuwang nanood ng drama ang mga kaklase ni Melinda. Hindi nila namalayan na ang tila rogue na kasintahan ni Melinda ay nagmula sa isang magandang background at posibleng may hawak na mas kapangyarihan kaysa kay Kenzo. Labis na nagulat si Jaylene. Paulit-ulit siyang ginulat ni Justin. Ngunit habang iniisip niya ito, nagiging mas komplikado ito. Si Melinda ay ang school belle. Paano naging posible na ang isang magandang babae ay pumili ng isang lalaki na hindi maaaring gumawa ng mas mahusay sa buhay kaysa sa kanya? Kaya naman, sa sandaling iyon ay tumingin lamang siya kay Melinda, ang kanyang malapit na kaibigan, nang may inggit at nadama niya mapalad na makilala siya. Si Kenzo ang pinaka hindi mapakali sa eksena. Gusto niyang umalis kaagad sa lugar, ngunit kung gagawin niya, lalabas na parang tumatakas siya sa kanyang krimen. Kaya pinili niyang patuloy na manood at maghintay. Luha ang sigaw ng Curly Jailer Wolf habang umaagos ang uhog mula sa kanyang ilong. "Kuya, wala talaga akong alam. Inutusan lang ako ng ulo ko na makipaglaro sa mga pulis dito. Wala na akong alam. Ikaw. Anong kalokohan mo? Dahil ang pusa ay wala sa bag, ang pulis ay hindi uupo at tatamaan." Namula ang mukha niya at sumigaw, "Huwag mo siyang pakinggan, Chief. Nandito lang ako sa duty. Pumunta lang ako dito pagkatapos makatanggap ng notice mula sa Chief Officer." Sa sandaling umabot na ang salita, agad na tinakpan ng opisyal ang sariling bibig. Paunawa ng punong opisyal. Kailan pa nagkaroon ng abiso mula sa punong opisyal mismo ang gayong maliit na kaso? Halos lahat ng nandoon ay nahulaan kung sino ang nasa likod nito. Sina Sky Dragon at Pamela ay parehong hudisyal na opisyal ng estado. Ang pinakaayaw nila ay ang pag-abuso sa kapangyarihan. Agad nilang napagdesisyonan na hindi nila hahayaang dumausdas ng ganoon kadali ang ganitong bagay. Kung tutuusin, dahil napakaraming tao ang nakasaksi nito, masisira ang reputasyon ng bansa sakaling kumalat ang balita. Sa wakas ay naunawaan din ni Melinda ang dahilan kung bakit siya pinatawag ni Justin ng pulis. Tiyak na gusto niyang ilantad ang mga paghahayag na ito sa simula pa lang. Dahil sa wala siyang ginawang pag-aalala at galit sa kanya, hindi niya maiwasang imulat ang kanyang mga mata. Ngayon ay malamang na malinaw na ang ilang mga tao ay hindi lamang nakipagsabuatan sa White Wolf Society, kundi pati na rin sa pulisya. Ang gayong tao ay kasing kasuklam-suklam sa kanilang pagdating. Tila hindi sinasadyang ibinaling ni Justin ang kanyang ulo sa direksyon ni Kenzo. Ang huli na mukhang frozen na gulay. Pagkatapos ay ngumiti siya at nagtanong, "Minister Zhou, sino sa tingin mo ang magkakaroon ng ganoong kakayahan?" "Ito. Hindi ko rin alam. Hehe." Isang pilit na ngiti ang pinakawala ni Kenzo. "Minister Zhou, naniniwala ka ba na ang ganoong tao ay dapat arestuhin at parusahan ng mahigpit ng batas?" Tanong muli ni Justin. Matagal na tumahimik si Kenzo. Bahagyang kumunat ang gilid ng kanyang bibig bago siya nag-atubili ng ngumiti at tumango. "Oo. 617. Naging tahimik ang kapaligiran pagkatapos magsabi ng oo ni Kenzo. Walang ibang salita ang nabigkas. Hindi itinuloy ni Justin ang kanyang linya ng pagtatanong. Kahit na ang isang bulag ay masasabi na ang lahat ng ito ay orkestra ni Kenzo. "Justin, ipinapangako ko na iuulat ko ang bagay na ito sa punong tanggapan.
Ang Supervisory Bureau ay mahigpit na susunod sa sistema, at parurusahan ang hindi. Itapon mo na lang ito. Hindi mo na kailangang tanungin pa ang maliit na pritong ito, mataimtim na sabi ni Sky Dragon. Si Justin ay maaaring ituring na kaibigan ni Sky Dragon. Higit pa rito, si Sky Dragon mismo ang nagpasya na tanggapin ang mga bagay sa kanyang mga kamay. Nang walang anumang matibay na dahilan para ituloy ito, ibinagsak ni Justin ang kanyang pagiging agresibo. Dahil sinabi mo na, natural na kailangan kong maniwala sa iyo. Kahit papaano, ang White Wolf Society ay kailangang parusahan. Kung hindi ako makakatanggap ng balita na ang White Wolf Society ay naalis na sa susunod na mga linggo, asahan mong ako ang bahala sa isyong ito sa sarili kong mga kamay, sabi ni Justin na may mapaglarong ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagkwento ng ibang kwento dahil sila ay puno ng layuning pumatay. Nagulat si Sky Dragon. Hindi niya maintindihan kung bakit labis na nagmamalasakit si Justin sa White Wolf Society. Hindi napigilan ni Pamela na magtanong, Brother Gibson, nagtagpo ka ba sa nakaraan ng White Wolf Society? Well, hindi nila ako pinagkamali. Nagkibit balikat si Justin. Gayunpaman, ang isa sa kanila ay nasaktan ng aking babae. Ito ay isang panloob na pinsala. Nagulat si Sky Dragon at Pamela. Paano nangyari ang ganoong bagay? Bakit wala silang alam tungkol dito? Medyo malinaw kung bakit hindi nila alam. Ang mga babae sa paligid ni Justin ay hindi lamang kasama si Marian. Kahit na ang Red Flame Iron Brigade ay nahuhumaling sa kinaroroonan ni Justin, wala silang sapat na tao sa loob ng grupo upang obserbahan ang bawat isa sa kanyang mga babae. Ngunit may isang bagay na malinaw kay Sky Dragon at Pamela, ginawa ang White Wolf Society. Si Justin ay isang diplomatikong tao. Noong una siyang bumalik sa Zenica, namuhay siya bilang mababangki hanggat maaari. Nagtayo pa siya ng stall para magtinda ng tuhog ng tupa. Masasabing hanggang sa puntong ito, kumilos lamang si Justin para sa kapakanan ng ibang tao. Mula sa pamilya ni Oldley, Roslyn, hanggang kay Marian at Talia. Halos palaging pinoprotektahan ni Justin ang iba. Malinaw na ang masaktan ng mga tao sa paligid ni Justin ay mas masahol pa kaysa sa masaktan ng lalaki mismo. Hindi makatwiran para sa bansa na makipagkasundo kay Justin para sa kapakanan ng regional mafia. Bukod dito, ang White Wolf Society ay nakipagsabuatan sa mga opisyal ng gobyerno at sa Department Justice. Sila ay tumawid sa ilang mga linya na hindi dapat tumawid ng sinumang mafia. Ang kanilang pagkamatay ay sa wakas. Gayunpaman, hindi kailanman iisipin ng mga tao ng White Wolf Society na ang kanilang pinakamalaking kasawian ay hindi ang kanilang paghaharap sa Red Thorn Society, ngunit ang mahinang kakayahan sa pag-arte ng ilan sa kanilang sariling mga lalaki. Nasaksihan ng mga tao si Justin na nakikipag-usap kina Sky Dragon at Pamela tungkol sa mga bagay na hindi nila marinig. Nagmamasid lang sila sa curiosity baka magalit ang tatlong taong pinag-uusapan. Mataimtim na sinabi ni Sky Dragon, makakatiyak ka na kapag ginawa ang investigasyon, mananaig ang hustisya. Ang White Wolf Society ay natapos na. Ngumisi si Justin at inilabas ang kanyang cellphone upang i-dial ang isang serye ng mga numero dito. Ang numerong na-dial ay medyo malawak. Ito ay lumampas sa haba ng anumang umiiral na mga numero ng telepono. Bukod dito, ito ay nai-type sa isang sequence na tila random. Nang matapos siya, inilagay ni Justin ang screen ng kanyang cellphone sa harap ng dalawang iyon. Napatingin silang dalawa sa numero. Naguguluhan, tinanong nila, tungkol saan ito. Napakurap si Justin. Ito ang aking eksklusibong numero sa punong tanggapan sa Brussels, Belgium. Maaari kang gumawa ng kopya nito para sa iyong mga nakatataas. Maging ito ay si General Collins o ang mga pinuno ng mga supervisory at security bureaus. Ipaalam lamang sa kanila kung ikaw ay nagkakaroon ng anumang problema habang puksain ang buong lipunan, wala akong pakialam na tawagan ang numerong ito upang malutas ang problema sa aking sarili. Namutla ang mukha ni Sky Dragon at Pamela. Alam na nila kung ano ang balak ni Justin. Kapag nagtatrabaho sa ilalim ko, ang kahusayan ni Zero ay palaging napakataas. Mahinang sabi ni Justin. Gayunpaman sa kanilang pandinig ang mga salitang iyon ay parang bulong lang ng dyablo.
Sa mga security bureau ng bawat bansa, normal lang kung hindi nila narinig ang pangalan ng isang lihim na espesyal na puwersa. Ito ay dahil sa ang mga lihim na puwersa na sumasailalim sa isang proseso ng reforma madalas. Ngunit walang sino man ang hindi makakaalam kung ano ang kinakatawan ni Zero. Iyon lang ang kinikilalang assassin organization sa mundo, ang walang sinumang nang-ahas na pukawin. Ang pangalan ng grupong Zero ay maaaring maghatid ng ibang kahulugan, ang simula ng buhay, o ang wakas. Ang mga organisasyon ng assassin ay palaging labis na hinahamak sa buong mundo. Kapag inupahan sa mataas na presyo, hindi nila iisipin na patayin ang mga pangunahing politiko at opisyal ng gobyerno mula sa anumang bansa. Malaki ang posibilidad para sa naturang organisasyon na magbunga ng isang panlabas, hindi opisyal na hukbo na maaaring magdulot ng kaguluhan. Karaniwan, ang mga nag-aalalang grupo ay pinawi sa kanilang pagkabata ng mga makapangyarihang bansa upang maiwasan ang mga ito na mawala ng kontrol kapag binigyan sila ng oras upang umunlad. Sa makatuwid, napakakaunting mga organisasyon ng assassin ang nang-ahas na magpakita ng kanilang sarili. Karamihan sa kanila ay nakikibahagi lamang sa mga aktibidad sa ilalim ng lupa at hindi kailanman hamanin ang mga departamento ng depensa ng anumang mga bansa. Gayunpaman, ang kapanganakan ni Zero ay isang exception. Hindi dahil napakalakas ni Zero para kalabanan ng sinuman, ngunit salamat sa pagtatag nito na isa sa napakakaunting Diyos na kilala sa iilang pinakamakapangyarihang bansa, Hades. Ang unang henerasyong Pluto, sa anumang dahilan, ay nag-iisang nagtatag ng gayong organisasyong mamamatay tao, at itinalaga ang kanyang sarili bilang pangulo ng organisasyon, posibleng para sa isang hindi maarak na pukana niya. Pagkatapos ng mga dekada ng pag-unlad, nag-recruit si Zero ng higit sa 80% ng pinakamakapangyarihang mga assassin sa mundo. Ngunit walang bansang sumubok na kumilos dahil kung sino ang nasa tamang pag-iisip ay haharap sa isang Diyos. Gayunpaman, palaging pinananatili ni Zero ang isang mahigpit na moral code na nakatulong dito na magkaroon ng magandang reputasyon. Ang mga assassin nito ay hindi kailanman pinahintulutang manghimasok o masangkot sa anumang bagay na may kaugnayan sa pagkasira ng mga pangunahing gumagawa ng desisyon ng bawat bansa. Sa makatuwid, kahit na ito ay makapangyarihan, maraming mga bansa ay maayos pa rin sa pagkakaroon nito. Napanatili pa nga ni Zero ang magandang pakikipagtulungan sa ilang bansa. Halimbawa, ang Belgium ay nagbigay ng isang buong blok ng gusali ng opisina sa kanilang kabisera na Brussels para gamitin ni Zero bilang kanilang punong tanggapan. Siyempre, hindi ito kaalaman ng publiko. Sa Zero, mayroong hindi mabilang na mga kilalang assassin. Ang ilan sa mga pinakatanyag na tao doon ay likas na kasama ang dating presidente ng Yamatesek, Noriko Okawa, at Justin na matagumpay na nakapatay ng isang Diyos upang maging susunod na Pluto. Ang pagsasanay ni Justin sa kanyang mga naunang taon ay nagsimula sa Zero. Doon, nakilala niya si Song Tianxing, na isa ring ahente, at nakuha ang Endless Resolve Restoration Scripture. Isang serye ng mga kaganapan ang humantong kay Justin sa pagkawasak ng lumang Zero na kinasusuklaman niya. Ngunit gayunpaman, itinayong muli niya ang organisasyon sa kung ano ito ngayon, bahagyang dahil sa masalimuot na emosyon na kanyang naramdaman. Hanggang sa petsang ito, ang Zero ay tumanggap ng mas kaunting mga utos ng pagpatay kaysa dati. Sa ilalim ng pamumuno ni Justin, maraming miyembro ang bumalik sa ordinaryong pamumuhay. Ang ilan naman sa kanila ay pumasok sa Forgotten Realms para tamasahin ang kanilang pagre-retiro. Gayunpaman, sa tuwing nakatanggap sila ng isang order, ito ay isasagawa ng walang pagkakamali. Sa oras na ito, biglang ipinakita ni Justin ang kanyang trump card. Ito ay malinaw na siya ay patay na seryoso, at ayaw ng anumang mga trick. Si Sky Dragon ay nagbigay ng isang mapait na ngiti. Ipapaalam ko sa general ang tungkol dito, para sa numerong ito. Hindi na natin kailangang tandaan, at naniniwala ako na hindi mo rin ito kakailanganin. Tumango si Pamela at sinabi, Brother Gibson, hayaan mo lang itong dumausdas. Kung gusto mo talagang idikit ang iyong ilong dito, maaaring lumitaw muli ang Hongmeng Messenger. Tulad ng minsang nagpakita si Icarus Slade, at nang biglang pinalitan ng general, ang katotohanan na ang Hongmeng Messenger ay talagang umiral ay hindi na isang lihim sa loob ng Red Flame Iron Brigade.
Sa masalimuot na pag-iisip, nagtanong si Sky Dragon, Justin, hindi ka ba natatakot na kumilos ang Hongmeng Messenger kung magdulot ka ng malaking gulo? Tumangala si Justin at bumaantong hininga. Tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, syempre. Paano ako hindi matatakot kay Icarus? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matiyak kung kaya ko siyang talunin o hindi. Hindi ko alam kung may mas hihigit pa sa kanya sa Hongmeng. Gayunpaman, ang takot sa isang bagay ay hindi nangangahulugan na kailangan kong huminto sa paghabol kung mayroon akong lahat ng dahilan para gawin iyon. Dahil lang sa babae. Tanong ni Sky Dragon nang makitang walang katotohanan ito, nakasimangot. Kung nabubuhay ka, ngunit hindi mo kayang ipagtanggol ang mga taong mahal mo, ano ang silbi ng pagiging buhay? Natawa si Justin bago siya nagpatuloy, huwag kang mag-alala, hindi ako tanga. Hindi ito sapat para kumilos si Hongmeng. Hindi ako nagpatinag sa kaligtasan ng bansa. At saka, hindi lang si Zero ang grupo na mayroon ako. Kanina lang, nagpatawag ako ng team mula sa Sea Eagles dito. At bukod sa kanila, mayroon pa akong. Tama na, sapat na. Kinailangan ng Sky Dragon na pigilan si Justin na ipagpatuloy ang pag-uusap na ito, ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis. Sa tuwing naaalala niya ang profile ni Justin na ibinigay ng punong tanggapan, na nagre-record ng bawat organisasyong tapat kay Justin, hindi maiwasan ng Sky Dragon na manginig sa takot. Sa kanyang sariling lakas, siya ay naging hindi mapag-aalinlanganang hari ng lahat ng mga assassin sa mundo noon sa murang edad. Siya rin ang unang tao sa kasaysayan na naging Diyos sa pamamagitan ng pagpatay sa ibang Diyos. Masyadong nangingibabaw ang kanyang aura na walang makapigil sa kanya na tanggapin ang napakaraming underground na organisasyon na humahanap ng kanyang kanlungan. Nagulat si Sky Dragon at Pamela. Nang makitang sa wakas ay natapos na ang sitwasyon, kinuha ni Justin si Melinda at nagmaneho palayo pagkatapos niyang magpaalam sa kanyang mga kaklase. Hindi maiiwasan na makulong si Curly Jailwolf at ang kanyang barkada sa likod ng mga rehas. Kahit na ang White Wolf Society ay ginawa para sa magkakaroon pa kaya sila ng pagkakataong mabuhay. Nagpaalam si Kenzo sa ilan sa kanyang mga kaklase na maasim ang mukha at umalis. Walang nangahas na tanungin siya ngunit ang lahat ay nag-isip na malalaman ng mga pulis ang katotohanan sa lalong madaling panahon na siyang magdadala sa kanya sa gulo. Habang pabalik sa tahanan ni Melinda, patuloy siyang nakatingin sa direksyon ni Justin. Ang kanyang magagandang mata ay kumikinang hindi katulad ng isang fangirl na nakatitig sa kanyang idolo. Si Justin ay nasa cloud 9. With his ego at his sleeves, he said, kung patuloy mo akong titignan ng ganyan, mas lalo lang itong magpapakain sa ego ko. Mahal, ilang sikreto ba ang tinatago mo sa katawan mo? Tanong ni Melinda. Nakapout si Justin sa kanyang mga labi. Kung gusto mo talagang malaman, sasabihin ko sa iyo ang lahat tungkol sa kanilang lahat. Okay lang ba iyon? Magsisimula ako sa aking pagkabata. Huwag. Nakialam si Melinda. Kung sasabihin mo lang sa akin ng ganyan, magiging boring na. Ano ang magiging boring ngayon? Naguguluhan si Justin. Ang mga lalaki ay kaakit-akit lamang kapag sila ay misteryoso. Unti-unti kong huhukayin ang iyong maliliit na sikreto sa hinaharap. Sa ganoong paraan, mapapanatili nating kawili-wili ang mga bagay. Kung ipaalam mo sa akin ng ganoon kadali, wala na akong matitira upang malaman, tuwang-tuwang sabi ni Melinda. Nagulat si Justin. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang babaeng ito. Dahil sa sinabi niyan, kung hindi niya ibunyag ang kanyang mga sikreto ng mag-isa, kakailanganin ni Melinda ng ilan pang buhay bago niya malutas ang lahat tungkol sa kanya ng mag-isa. Pagdating ni Melinda sa bahay, lumulubog na ang araw. Nag-aatubili siyang nagtanong, babalik ka ba mamayang gabi? Bakit? Gusto mong bumawi sa pagkakatulog ko nang wala ako kahapon? Tanong ni Justin na may pilyong ngiti. How are you always thinking about all that kind of things? I was just asking casually. Tsaka, malapit na ang dinner. Ang kanyang kaakit-akit na boses ay umalangaw-ngaw sa maliwanag na orange na liwanag ng papalubog na araw. Si Justin, sa katunayan, ay medyo mapang-uyam.
Isang buong araw siyang kasama ni Melinda at hindi pa nakakatikim ng alinman sa matamis na kayamanan nito. Ngunit kung hindi siya uuwi ng dalawang magkasunod na gabi, hindi ba ito magpapalala sa nasirang relasyon nila ni Marian? Maya-maya lang ay nag-vibrate ang cellphone niya. Tiningnan ni Justin ang screen ng tawag, ito ay si Rebecca. Tahimik na kilos ni Justin kay Melinda, at pagkatapos ay kinuha ito. Hey, Mom, you asked me to go home for dinner. Kakauwi ko lang. Nang marinig ni Justin na nanay, nanlaki ang mga mag-aaral ni Melinda habang siya ay hindi naglakas loob na huminga. Ngunit nag-aalalang bumulong si Rebecca, Justin, nasaan ka ngayon? Maginhawa bang pumunta sa paaralan ni Sheila sa ganitong oras? Hindi pa siya umuwi, at hindi ko siya makontak. Hindi pa umuwi si Sheila. Tiningnan ni Justin ang oras, halos 1 oras na ang nakalipas pagkatapos ng oras na dapat na matapos ang paaralan. Sa anumang karaniwang araw ng linggo, kung hindi namamalagi si Sheila sa paaralan, uuwi na sana siya para tulungan si Yuna sa hapunan. Hindi alam ni Rebecca ang maraming lugar sa Stonegate, at si Yuna ay abala sa bahay at hindi maginhawa para sa kanya na magmaneho palabas, kaya naisipan niyang tanungin si Justin. Para naman kay Marian, hindi rin siya makakapunta. Nabanggit na niya na magiging abala siya sa mga araw na ito. Agad na sinabi ni Justin, kung gayon, hahanapin ko siya ngayon. Huwag kang mag-alala. Baka nagre-revision lang siya. Medyo bumigat ang extracurricular tutoring nitong mga nakaraang araw. Tiyak na nakalimutan ng babae ang oras. Sinubukan ni Rebecca ang kanyang makakaya na mag-isip ng positibo. Bagamat hindi siya kadugo ni Sheila, tinanggap niya si Sheila bilang nakababatang kapatid ni Justin. Talagang tinuring niya si Sheila na parang sarili niyang anak. Habang binabaan niya ang telepono, nahulaan ni Melinda na kailangan ng umalis ni Justin, ngunit nagtanong pa rin ng may pagtataka, sino si Sheila? Bakit hindi mo nabanggit ang kanyang pangalan noon? Napakamot ng ulo si Justin. She's like a little sister to me. We're like a family now. Let's meet some other time kapag may pagkakataon. Sai, kailangan ko nang umalis. Babalik ako sa iyo sa ibang araw. Tumango si Melinda na may bahid ng kalungkutan. Bagamat nag-aatubili na makipaghiwalay sa kanya, mabilis siyang bumaba ng kotse dahil nasasabi niyang nag-aalala si Justin. Pagkatapos magpaalam kay Melinda, nagmaneho si Justin hanggang sa high school ni Sheila. Buti na lang at hindi ito masyadong malayo. Wala pang 10 minuto ay nakarating na siya sa main entrance ng school. Pagkababa ng sasakyan, napa-facepalm si Justin sa sarili. Paano niya mahahanap si Sheila kung hindi niya alam kung anong klase siya? 618. Now that I think about it, hindi makatutuhanang magtanong sa mga guard sa entrance. Walang paraan na makikilala nila ang napakaraming estudyante. Hindi pa banggitin ng seguridad ay maaaring mangailangan ng tulong mula sa ibang mga tauhan na marahil ay nakaalis na sa trabaho. Tawagan ko ba si Mama? Hindi pa rin siya nakakapasok sa paaralan ni Sheila. Hindi malamang na malalaman niya. Tandang pananong. Sa isip ni Justin. Isang biglaang naisip ang tumama sa ulo ni Justin. Matagal nang sinasali ni Marian ang kanyang sarili sa edukasyon ni Sheila. Dapat ay hinatid na niya ito sa paaralan. Baka malalaman niya. Hindi huminto si Justin upang isaalang-alang kung sasagutin ni Marian ang tawag habang sabik siyang mag-dial. Pagkatapos ng ilang beep sa telepono, ang tawag ay konektado sa kanyang pagkagulat. Ang malinaw na boses ni Marian na ipinaray sa mga pahiwatig ng pagkapagod ay umalingaw-ngaw sa telepono. Anong kailangan mo? Bakit parang matamlay ka? Nag-overtime ka ba ulit kagabi? Kumunat ang noo ni Justin. Ang alam lang niya sa trabaho niya ay abala siya sa pagkuha ng mga entertainment firm nitong mga nakaraang linggo. Ang hindi niya alam ay ang kanyang hardcore na dedikasyon sa proyekto. Kung may gusto kang sabihin, bilasan mo. Magsisimula na ang meeting ko. Walang intensyon si Maria na makipag-chat. Malapit nang umuwi ang lahat at may meeting kayo. Masakit siguro ang pagiging kasama mo.
Bumantong hininga si Justin, at nagpatuloy, anyway, tapos na ang school pero hindi umuwi si Sheila. Pinapunta ako ni nanay sa school para hanapin siya, pero hindi ko alam kung saang klase siya. Tumatawag ako para itanong kung meron ka. Natahimik sandali si Marian, pagkatapos ay sumagot, kailanman ay hindi nagpalipas ng gabi si Sheila nang hindi nagpapalam sa amin ng maaga. Siya ay isang maalalahanin na bata. Bakit ka maghihintay hanggang ngayon para tawagan ako? Medyo tumaas ang tono niya. Nabalisa si Justin. Parang hindi niya kayang manipulahin kung paano magiging ganito ang sitwasyon. Bakit siya nagalit sa kanya? Sumagot siya, minamahal kong asawa, dahil ang reputasyon mo ay isang napakabisi na CEO, ayaw ka ni nanay na abalahin ka. Kaya ang pagkakasangkot ko. Sinisisi mo ba ako? Ni hindi mo alam kung saang klase si Sheila. I wonder why she still treats you like her brother. Hindi nagpigil si Marian. Si Sheila ay nasa ikalawang klase ng mga 3 taon. Ang kanyang upuan ay pangalawa mula sa likod. Ang kanyang guro sa klase ay si Mrs. Wang, isang nasa katanghaliang gulang na babae. Ang klase ay ang pangalawang klase sa kanan, sa itaas na palapag ng ikalawang curricular block. Ano man ang maging resulta ng sitwasyon, magpadala sa akin ng isang text para ipaalam sa akin. Pagkatapos ng stream ng mga salita, ibinaba niya ang telepono ng hindi nagdalawang isip. Si Justin ay kumukulo sa loob. How dare this woman order me around like an errand boy? Hindi pa nagtagal, lahat siya ay pambabae at kaakit-akit. Nagiging pampamilya pa nga siya. Para sa akin ay bumalik siya sa kanyang malamig at mayabang na sarili. Tandang pananong. Isip niya. Si Justin ay nababalisa na sa pagkawala ni Sheila, at ang saloobin ni Marian sa kanya ay hindi nakakatulong sa sitwasyon. Ang guilt na hawak niya noon ay nawala na rin sa hangin. Mukhang magkalayo sila ng posporo. Ang mutual understanding sa pagitan nila ay tumagal lamang ng ilang araw hanggang sa bumalik sila sa silent treatment. Ngunit wala siyang magagawa sa ngayon. Nagjogging si Justin sa compound ng paaralan kasunod ng mga salita ni Marian. Pangalawang klase ng 3 taon ng pangalawang curricular block. Si Marian ay tunay sa kanyang mga pagsisikap sa pagtingin kay Sheila. Isang bagay na hindi nagawa ni Justin bilang kanyang pseudo-brother. Pagdating niya sa kanyang silid-aralan, nagulat si Justin nang matuklasan na bukod sa mabilog na babae na nakasalamin na kasalukuyang nasa harap na hanay, wala nang ibang natitira. Si Justin ay pumunta sa kanyang tanging pagpipilian habang siya ay dumiretso sa estudyante. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Girl, may babae ba sa klase mo na ang pangalan ay Sheila?" Inangat ng chubby na babaeng nakasalamin ang ulo at pinandilatan siya ng mata na may pagtataka. Sumagot siya, "Tito, hinahabol mo rin ba ang kaklase kong si Sheila?" Naiwan si Justin sa pagkalito. Bakit ba palagi akong tinatawag ng mga tao na tito? Tinatawag ako noon ni Sheila, Didi din. Ganun na ba talaga ako katanda? Tandang pananong. Isip niya. Ngunit pagkatapos ay may dumating na iba. Ano ang ibig niyang sabihin na susundan ko rin si Sheila? Marami ba siyang lalaki na humahabol sa kanya? Tingnan mo Tio, walang kahihiyan iyon. Maaaring maraming mga lalaki ang susunod sa kanya, ngunit hanggat inilalagay mo ang iyong puso dito, ang isang mas matandang lalaki na tulad mo ay maaaring magkaroon ng higit na potensyal, patuloy ng chubby na batang babae sa isang matalinong tono. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Justin. Sige, putulin natin dito. Kailangan ko lang malaman kung umalis na siya o hindi. Ang chubby na babae ay galit na tumingin sa paligid niya, at inilapit ang sarili kay Justin bago siya tahimik na bumulong, "Sa totoo lang uncle, hindi ko alam kung umalis na si Sheila o hindi. Nakita ko lang siyang hinaila palabas ni Deborah nang katatapos lang ng school pero hindi ako sigurado kung saan sila nagpunta. Si Deborah is a really powerful girl. But nobody dares to ask kung ano man ang tama niya. Sheila para ay bully siya." Nanlamig si Justin. Nagpatuloy siya, "Sino itong Deborah?" Siya ay Ang chubby girl pouted. "Hindi ko masabi. Ayokong magalit sa maling tao." Walang tumitawid sa kanya. "Uncle,
Please don't tell anyone that I told you about Deborah. I don't know much to begin with. Good luck sa paghabol kay Sheila, Uncle. Iwasan mo na siyang bumalik sa school. Dahil ganoon siya kaganda, dapat na lang siyang mag-asawa ng maaga. Ang hirap na kami sa pag-aaral tapos mag-asawa pa kami. Napatulala si Justin. Bakit ba ang chubby girl na ito ay nagsasalita pa tungkol sa kasal? Ang mga high school girls ngayon ay siguradong nasa harapan. Bakit niya iniuugnay ang pag-aaral sa kasal? Tandang pananong. Isip niya. Ngunit mula sa impormasyong nakuha niya, ang dahilan kung bakit hindi bumalik si Sheila ay malamang na may kinalaman kay Deborah. At nang makita kung gaano kaitikot ang chubby na babae sa kanya, si Deborah ay tiyak na hindi isang masungit na tao. Ngunit iniwan ni Sheila ang kanyang dating buhay na nakikihalubilo sa mga gangster sa likod niya. Bakit pa siya nasangkot sa isang taong ganoon? Tandang pananong. Isip niya. Tila hindi maipaliwanag ni Justin ang sitwasyon. Kung hahanapin niya ang klase ayon sa klase, o magtanong sa ibang tao, maaaring masyadong mabagal. Ngunit sa sandaling iyon ay parang isang kidlat ang pumasok sa kanyang isipan. Paano ako magiging tanga? Wala akong pinagkaiba sa radar. Bakit kailangan kong magtanong sa mga tao ng mga bagay na maaari kong malaman sa sarili ko? Sa kanyang kasalukuyang paglilinang, ang kanyang mga pandama ay mabilis na nauuna kumpara sa kanyang nakaraang sarili. Hinahanap ang isang tao sa loob ng compound ng paaralan. Piraso ng cake. Bilang resulta, lumabas si Justin mula sa silid-aralan at nanatiling nakapikit, habang ang kanyang banal na sentido ay lumaganap at nilamon ang buong compound ng paaralan. Iniskan niya ang bawat sulok at krani sa loob ng radios. Kung nalaman ng sino mang magsasaka ang tungkol sa antas na ito ng banal na kahulugan, sila ay labis na matatakot. Hindi ito ang malalim na paglilinang na binanggit sa mga alamat. Hindi ito maipaliwanag sa mga termino ng martial arts. Ngunit ang lahat ng sariling pakikipagsapalaran at pagtuklas ni Justin ang humantong sa ganitong pagkakaunawaan. Ito ay isang yugto sa kanyang landas sa paglilinang na kahit siya mismo ay hindi lubos na malinaw. Sa loob ng ilang segundong ito ay pinilit ni Justin na idilat ang kanyang mga mata. Yumigting ang kanyang mga kamao habang umaalon sa galit. Lumiko siya at dumiretso sa kanto sa kanluran ng koridor. Sa pinakadulong-dulo ng sahig ay may mga banyo. Isang pader ang naghihiwalay sa mga pasukan ng banyong lalaki at babae. Dumaan si Justin sa entrance ng lalaki at dumiretso sa babae. Ang pasukan ng babaeng banyo ay natatakpan ng isang utility bin na ginagamit sa paglilinis. Bago ito ay isang dilaw na karatula na may mga salitang kasalukuyang naglilinis. Si Justin, walang emosyon, ay hinayla ang magkabilang sa gabal at tumalon papunta sa banyo ng babae. Napakatahimik sa loob na inaasahan dahil natapos na ang mga klase. Higit pa rito, sino ang gagamit ng banyo sa pinakamataas na palapag kahit na kailangan nilang manatili sa paaralan? Naglakad si Justin patungo sa pinakaloob na cubicle, habang huminga siya ng mahabang buntong hininga bago buksan ang pinto. Isang mahinang batang babae ang nakaupo sa toilet flush, nanginginig. Ang kanyang buhok ay basang-basa sa tubig na parang katatapos lang nahugasan, ngunit hindi ito pinatuyog gamit ang isang tuwalya, kahit patak ng tubig ay tumulo sa dulo ng kanyang buhok. Nabasa ang buong uniforme niya sa tubig na dumaikit sa balat niya. Sa mamasa-masa at mamasa-masa na hangin, hindi nakakagulat na nanginginig ang dalaga. Siguradong nilalamig siya. Ang kanyang mga paa ay itinali ng mahigpit gamit ang isang magaspang na lubid ng abaka, na pinanatili sa lugar salamat sa ilang masking tape. Ito talaga ang naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Ang mas nakakalungkot ay ang ilalim na kalahati ng kanyang uniforme ay wala kahit saan. Naiwan lang siya sa suot niyang puting panty, expose her fair legs. Basang-basa na rin ang natitirang bahagi ng ibabang bahagi ng katawan niya. Sa ilalim ng ganitong senaryo kahit na makatakas ang dalaga sa banyo, kailangan niyang ipagsapalaran ang paglalakad sa publiko na naka-underwear lang. Lumilitaw ang maliliit na hibla ng dugo sa mga mag-aaral ni Justin habang humihigpit ang kanyang mga ekspresyon. Sinisikap niyang pigilan ang kanyang galit.
Lumayo siya sa paggamit ng kanyang panloob na enerhiya upang limitahan ang kanyang layunin sa pagpatay. Si Sheila ay nasa sobrang kahihiyan upang iangat ang kanyang ulo. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang mga luha ngunit sa huli ay hindi niya napigilan ang kanyang mga balikat mula sa nakakaiyak na reflexes. Nang makita niya na ang taong pumasok ay si Justin, pinigilan niya ang sarili na gumawa ng anumang ingay, umaasang hindi siya makikita sa ganoong kaawa-awang kalagayan. Gayunpaman, napatunayang walang saysay dahil sa kalaunan ay natagpuan siya ni Justin. Nablangko ang isip niya habang nagdarasal na sana ay isa itong masamang panaginip. Mas gugustuhin pa niyang gugulin ang natitirang mga araw niya sa mga lansangan na nagpapatakbo ng kanyang stall sa gilid ng kalsada kaysa mabuhay ng isa pang segundo sa nakakahiyang estado na ito. Tahimik si Justin sa buong oras. Pumunta siya sa harap at sinimulang tanggalin ang mga buhol ng abaka at ang tape sa kanyang makatarungang mga kamay. Pagkatapos ay tumingkayad siya at ipinagpatuloy ang pagtanggal nito sa kanyang mga binti, bago hinubad din ang kanyang basang-basang medyas at sapatos. Dahil sa matagal na stress sa balat, ang makatarungan at malambot na mga binti at bukong-bukong ni Sheila ay may bahid ng asul-itim. Nanatili pa rin si Sheila sa buong proseso. Ang pag-aalaga ni Justin sa kanyang mga hubad na binti ay medyo nahihiya siya. Ngunit walang maihahambing sa nakapanlulumong damdamin na tumatakbo sa kanyang isipan ng mga sandaling iyon. Hinawakan ni Justin ang isa sa mga nagyayelong kamay ni Sheila habang naglalabas siya ng mainit na daloy ng Endless Restoration Scripture True Chi sa kanyang maugat. Hindi nagtagal ay napawi ni Sheila ang kanyang sarili mula sa patuloy na lamig sa kanyang buong katawan. Nagtataka siyang tumangala habang nakatitig kay Justin na may luha at namamaga na mga mata, hindi makapagsalita. 619. Sumakit ang puso ni Justin para kay Sheila. Wala siyang pakialam na natakot siya sa mga kilos niya. Ang tanging pinagtutuunan niya ng pansin ay ang pagpapainit muli sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang buhok at karamihan sa kanyang damit ay tila natuyo. Pero namumutla pa rin ang mukha niya dahil sa sobrang pagkawala ng init. Isang pares ng mga mata na kasing laki ng hiyas ang kumurap sa kanya at sa kalahating pagbukas ng manipis at pinkish na labi nito, ang kanyang kaibig-ibig na katangian ay isang tanawin para sa sore eyes. Ngunit wala sa mood si Justin na makibahagi sa pananaw na ito. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, "Sheila, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa iyo." Natigilan si Sheila. Si Justin ay palaging napakapaglaro. Natigilan siya nang magsimula itong magsalita sa seryosong tono. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan siyang sumagot, "Ito ay isang kalokohan lamang ng isang babae sa klase." Isang kalokohan. Natatawang sabi ni Justin, galit na galit sa sitwasyon. Sa wakas nabaliw ka na ba sa lahat ng pag-aaral o itinuturing mo akong tanga? Kinagat ni Sheila ang kanyang mga labi, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ayaw niyang malaman niya ang higit pa sa alam niya. Ngunit alam niyang may higit pa sa kwento. Huminga siya ng malalim at nagtanong, sino si Deborah? Umangat ang ulo niya, puno ng curiosity ang mga mata niya. Paano mo siya nakilala? Akala mo ba talaga wala akong alam? Sinabi ni Justin na may pagbibitiw na naglinya sa kanyang mga salita. Hindi ka naman ganito dati. Sabihin mo lang sa akin kung sino ang bubuli sa'yo. Ang Sheila na alam kung mandurukot sa boss. Walang ganoong sitwasyon na hindi niya maaalis. Tignan mo ngayon. Hinayaan mong tanggalin ng mga tao ang palda mo, buhusan ka ng tubig at itali ka pa sa toilet cubicle. Pero, pwede ka pa ring umupo dyan at sabihin sa akin na kalokohan lang to. Wala akong narinig na humihina ang tapang ng sinuman. Dama-dami lang. At saka, iniingatan mo pa rin ako. Parang kapatid mo pa rin ba ako? Sinawsaw ni Sheila ang kanyang ulo. Huwag na nating pag-usapan ang panahon na mandurukot ako. Napakatagal na noon. Hindi ito ang punto. Tandang pananong. Malungkot na isip ni Justin. Sige. Kung ayaw mong pag-usapan ko, ayoko. Pero at least sabihin mo sa akin ang totoo. Kung hindi, sasabihin ko sa Tita Rebecca at Sister Marian mo ang lahat tungkol sa past life mo bilang magnanakaw. Alam mo kung gaano sila kainit.
Agad na namutla ang mukha ni Sheila at hinanakit niya ang kanyang mga labi. Paano mo ako nababantaan ng ganito? Ikaw ang nangaapi sa akin. Sasabihin mo ba sa akin o hindi? Nauubusan na ng pasensya si Justin habang si Sheila ay patuloy na humahampas sa paligid ng bush. Sa wakas, sumuko si Sheila. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang lahat sa mahinang boses. So si Deborah talaga, kasama ang dalawa niyang followers. Pagkatapos ng klase, pinilit nila si Sheila na sundan sila sa banyo para makipag-ayos sa isang deal. Nang makapasok siya sa banyo, hinaranggan nila ang pinto. Biglang hiniling ni Deborah kay Sheila na tanggalin ang kanyang palda. Tumanggi si Sheila sa simula, ngunit itinulak siya sa lupa ni Deborah. Pagkatapos, pilit na tinanggal ng tatlo ang palda ni Sheila. Pagkatapos ay gumamit sila ng lubid at tape upang paghigpitin ang kanyang paggalaw. Panghuli, nagbuhos sila ng 3 balde ng tubig sa gripo sa katawan ni Sheila. Si Deborah at ang kanyang mga kasama ay labis na nasisiyahan sa kanilang sarili. Matapos ang lahat ng kanilang masasamang gawain, kinuha nila ang palda ni Sheila bago sila umalis. Sinabi nila sa kanya na ibabalik nila ang kanyang palda pagkatapos bumalik sa paaralan mamaya. Kaya hanggang noon, kinailangan ni Sheila na umupo sa lamig at hintayin ito. Naka-off ang mobile phone ni Sheila. Sa pamamagitan lamang ng kanyang damit na panloob, hindi niya ipahiya ang sarili sa pamamagitan ng paglalakad at paghanap ng tulong. Kaya naman, nagpa siyang manatili sa cubicle. Hanggang sa punto kung saan natuklasan ni Justin na nakatali siya doon. Nang si Justin ay tapos ng makinig kay Sheila, nagtanong siya, bakit nila gagawin ito sa iyo? Ano ang kanilang motibo? Wala nang dapat itago si Sheila sa puntong ito. Naaalala mo ba noong sinabi ko sa iyo ang tungkol sa pag-alis ni Murphy sa kanyang gulo pagkatapos niyang umalis? Tumango si Justin, nakasimangot. Sinabi mo na ang kanyang pag-alis ay nag-iwan ng maraming negatibong kahihinatnan. Hindi ko na hinukay ng mas malalim ang iyong mga salita pagkatapos ng araw na iyon. Sa totoo lang, hindi niya kasalanan iyon. Ang mukha ni Sheila ay nag-uumapo sa kapaitan. Hindi ko rin talaga alam kung bakit niya ginagawa ang ginagawa niya. Pumunta lang ako dito para ipagpatuloy ang pag-aaral ko para makapasok ako sa isang nangungunang unibersidad. Pero hindi iyon naging hadlang sa paglapit sa akin ng grupo ng mga lalaki. Binansagan nila ako bilang ang pinakamagandang babae sa paaralan. Paano na ako? Halos hindi na ako lumabas ng classroom. Pero dahil doon, inakala ng karamihan sa mga babae na nanliligaw ako sa mga lalaki. Lalo na si Deborah. Nagustuhan niya si Murphy para sa ilang kadahilanan at noon pa man ay gusto niya maging girlfriend niya. Ngunit si Murphy ay abala sa paghabol sa akin. Kahit na hindi ko siya tinanggap, naniwala si Deborah na ako ang hamarang sa kanya. Walang kwenta ang pagwawasto ng anuman. Hindi lang si Deborah. Hindi rin ako pinansin ng karamihan sa iba pang mga babae. Pero okay lang sa akin. Pumunta lang ako dito para mag-aral. Gayunpaman, hindi ako pumunta dito para mabuli ng isang babaeng nagseselos. Ang paninibugho ay maaaring maging isang nakakatakot na bagay. Halos naunawaan ni Justin ang dahilan. Pinagmasdan niyang mabuti ang mga katangian nito at ngiti. I can't believe you're known as the prettiest girl in the school. You're still just a little girl in my eyes. Sok. Guess we need to pay more attention from now on. Who knows? Baka matulad ka kay Lucille in the future. Isang celebrity na nagtatrabaho sa kumpanya ni Marian. Namula si Sheila at sinabing, nalilihis ka na naman. Huwag na nating pag-usapan ito. Gabi na. Bumalik na tayo bago mag-alala si Tita Rebecca. Si Justin ay tumingin pababa. Gusto mong lumabas ng school na naka-underwear lang. Biglang napagtanto ni Sheila na ang kanyang mga binti ay hubad pa rin. Pulang-pula ang mukha niya at mabilis niyang inabot ang mga kamay para takpan ang underwear niya. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin. Ang kanyang puso ay tumibok laban sa kanyang ribcage matapos mapagtanto kung paano niya nakausap si Justin ng napakatagal na naka-underwear lang. Kung gayon,
Anong gagawin natin? Tanong ni Sheila habang unti-unting nawawala ang gilid ng boses niya. Sinabi ni Justin, sinabi ni Deborah na ibabalik niya ang iyong palda kapag bumalik siya. Tiyak na babalik sila upang tingnan ka sa iyong kahabag-habag na kalagayan. Hihintayin natin sila dito. Nanlamig si Sheila. Bigla siyang umiling. Ayos lang, huwag mong gawing big deal. Ayos lang. Natatawang sabi ni Justin. Sheila, hayaan mo akong linawin sa iyo ngayon. Pinadala kita dito para mag-aral, hindi para mabuli. Kung binubuli ka, mas gusto kong hayaan kang magbenta ng mga rice cake sa mga lansangan. Bahagyang namula ang mga mata ni Sheila at may hindi marinig na ungol. Nang malapit na niyang tapusin ang kanyang pananalita, narinig ni Justin ang mga yabag mula sa labas ng pinto. Kumaibot ang labi niya habang hinihila si Sheila pataas. Bumalik na sila. Salubungin natin sila, di ba? Pagkatapos ay kinuha niya ang isang malaking pulang balde mula sa sulok ng banyo at sinimulan itong punuin ng tubig mula sa gripo. Ang tatlong babae ay malapit na sa palikuran, kasama na ang tinutukoy na Deborah. Napansin nilang lahat ng bagay na nakaharang sa pinto ay napapalayo. Malakas na sumigaw si Deborah, anak ng aso. Huwag mong sabihin sa akin na ang vixen ay pinalabas o nakatakas. Lubos akong nagdududa. Napakababa ng pagkakataon na maglakad-lakad siya sa kanyang damit na panloob. Pagtatawanan siya sa paggawa nito. Totoo iyon. Tingnan natin kung gayon, sabi ni Deborah habang ngumunguya ng isang piraso ng gum. Nakasunod ang mga kaibigan niya sa likuran niya. Biglang napuno ng lagaslas ang hangin. Kasunod ng tunog na iyon ay isang malaking halaga ng mga aksaya na sumugod sa ulo ng tatlong babae. Naramdaman ni Deborah at ng kanyang mga kaibigan ang nagyayelong lamig ng tubig na tumatago sa kanilang mga damit. Iminulat nila ang kanilang mga mata at nakita ang isang hindi pamilyar na tao na may hawak na balde sa itaas ng kanyang ulo. Damn, nasty fella. May death wish ka. Iniluwa ni Deborah ang kanyang chewing gum sa sahig habang galit na nakatitig kay Justin. Sino ka? How dare you pour water on us? Kilala mo ba kung sino ako? Humikab si Justin, kumakaway ng kamay sa tulalang si Sheila. Go whack them all you want. Hindi kita pipigilan. Nagulat si Sheila sa narinig. Naguguluhang tanong niya, ako. Kumunat ang noo ni Justin at sinabing, oo ikaw. Dahil ikaw ang nabuli nila, makatuwiran lang na lumaban ka. Sigurado akong walang kalaban-laban silang tatlo sa iyo. Si Sheila ay dating kilalang gangster sa komunidad ng karera sa kalye. Kahit na hindi siya lumalaban kamakailan, tiwala si Justin na napanatili pa rin niya ang ilan sa mga kasanayang nakuha niya sa paglipas ng mga taon. Tama. Naalala kita. Ikaw ang matandang nagpaaral sa kanya sa umaga. Yung nagmamaneho ng BMW. Sa wakas ay naalala ni Deborah, malamig na tumawa. Huwag mong isipin na napakalakas mo dahil lang sa pagmamaneho mo ng BMW. Magagawa ng tatay ko na tumawag sa 100 tao sa pamamagitan ng pagpitik ng kanyang mga daliri at putulin ka ng pira-piraso. Mas mabuting lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin, kung hindi. Nang hindi siya pinatapos, dumausda si Justin sa sahig at tumayo sa harapan niya. Walang paabi, isang sampal ang damapo sa kanyang kaliwang pisngi. Si Deborah ay itinapon patagilid sa pinto, parang saranggola na naputol ang tali bago bumagsak sa sahig. Tumulo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at tila namamaga ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Ang kanyang mga taga-sunod ay natakot sa kanilang talino. Umatras sila sa sulok ng palikuran ngunit natatakot silang buksan ang pinto. Lumangoy ang mga gintong bituin sa harap ng mga mata ni Deborah. Napakamot siya ng ulo habang sinusubukang i-maintain ang kanyang balanse. Itinuro ang isang daliri kay Justin, napabulalas siya, hayop ka. Lalaki ka ba? Naglakas loob kang pumasok sa banyo ng babae, at ay patong ang iyong mga kamay sa isang babae. Tumawa ng matinis si Justin. Nabasa ng tubig ang kapatid ko. Paano kung kailangan kong pumasok sa palikuran ng mga babae? O manakit ng babae? Mas handa akong maging ladyboy.
Lumakas ang galit ni Deborah, ngunit hindi siya nakaimik. Wala pa akong nakilalang walang hiyang lalaki. Anong ladyboy? Tandang pananong. Isip niya. Nakatayo sa gilid, patuloy na tumulo ang luha ni Sheila sa kanyang mukha. Para itong perlas na kwintas na walang tali, walang katapusang nahuhulog. Ang mga salita ni Justin ay sinadya upang maging nakakatawa, ngunit para kay Sheila, ang kanyang hindi masyadong mataas na backview ay nakatatak sa pinakamalambot na sulok ng kanyang puso. Hindi niya ito kamag-anak sa biolohikal, ngunit paulit-ulit niyang napatunayan na hindi niya kailangang maging kadugo para tretuhin pa rin siya ng kanyang kapatid. Handa niyang itapon ang lahat ng mayroon siya para sa kanya. At paano niya piniling gantihan siya? Sa pangasar sa kanya. Sheila, bakit palagi kang walang silbi? Tandang pananong. Isip niya. Hindi alam ni Justin kung ano ang iniisip niya. Nang makita niya itong umiiyak, naisip na lang niya na naaawa ito sa kanya. Bumantong hininga siya at nagtanong, bakit ka umiiyak? Umakyat ka na lang dyan at tapusin mo ang trabaho. Tretuhin mo sila tulad ng pakikitungo nila sa iyo. Huwag kang mag-alala, nagagantay sila. Andito ako. Pinunasan ni Sheila ang kanyang mga luha, nakangiting umiling. Ayos lang Kuya Gibson. Sapat na ang ginawa mo dito. Balik na lang tayo. Pumuti ang mukha ni Justin. Bakit? You don't dare te. Well, tutulungan kita. Lumapit siya kay Deborah na mahigpit na nakayakap sa kanyang dalawang kaibigan matapos makita ang paggalaw ni Justin palapit sa kanya. Kung tutuusin, babae pa rin sila. Matatakot pa rin sila sa nakakatakot na mga titig ni Justin. Hindi. Mabilis na umakyat si Sheila para pigilan siya. Naikuyom niya ang kanyang panga at sinabi, Brother Gibson, hayaan mo akong gawin ito ng mag-isa. Alam na alam niya na kaya niya ang anumang bagay. Kung bugbugin niya si Deborah, hindi lang namamaga ang mukha nito, masisira pa ito ng hindi na maayos. Nang walang pagpipilian, tumalikod siya at humarap sa tatlong babae. O, ikaw? Huwag kang lalapit. Puno ng takot ang mukha ni Deborah. Gusto niyang tumakas ngunit wala siyang lakas para gawin iyon. Kaya't sumigaw siya ng, kung maglakas loob kang saktan ako, sisiguraduhin kong papatayin kayong dalawa ng tatay ko. Sa puso niya, pinapagalitan siya ni Sheila. Bakit ang tanga ng babaeng ito? I'm actually trying to save her by beating her up myself. Ngunit iginiit pa rin niyang sumagot gamit ang pangalan ng kanyang ama. Hindi ba niya alam ang sitwasyon niya? Iniisip ang lahat ng pagdurusa na kanyang dinanas at ang paulit-ulit na kahihiyan mula kay Deborah, sa wakas ay sumuko si Sheila sa tukso at inihagis siya sa sahig ng buong lakas. Natutunan ni Sheila kung paano lumaban noong mga araw ng pagiging isang gangster. Karaniwan na noon. Ngunit pagkatapos ng pagtatangka ni Karina na turuan siya, binago niya ang kanyang mga paraan. Ngayon, ang galit na naramdaman niya para kay Deborah ay nagpabalik sa kanyang dating gawi. Itinutok niya ang lahat ng mga bitik na alam niyang mahihinang bahagi ng katawan, na nagpaikot-ikot kay Deborah sa sahig at sumigaw ng tulong. Sa sandaling sinimulan silang tamaan ni Sheila, mahirap na itong pigilan. Noon lang niya napagtanto kung gaano niya kinasusuklaman si Deborah. Sa huli, ang tatlong babae ay nakahandusay sa mga tile na hindi kumikibo mula sa lahat ng pambubugbog. Ang kanilang mga mukha ay mapupungay at puno ng asul-itim. Napabuntong hininga si Sheila habang unti-unting namumula ang kanyang mukha dahil sa sobrang paggamit ng enerhiya. Sa pawi sa kanyang mukha, bumagsak siya sa sahig. Hindi siya makapaniwala na nabugbog niya ang mga ito sa ganoong paraan. Si Justin ay nakatingin sa gilid, ngunit hindi niya ito pinigilan. Gusto niyang ilabas niya ang lahat ng negatibong emosyon niya, kaya naman hinayaan niyang tamaan ito ng walang salita. Ang mga babaeng iyon ay nararapat ng kaunting parusa. Hanggat walang namatay, hindi pipigilan ni Justin si Sheila. Nag-aalala si Justin tungkol sa kalusugan ng isip ni Sheila sakaling patuloy niyang panatilihin itong nakalock. Sa pagtingin sa kung paano gumaan ang pakiramdam niya, isang mabigat na karga ang tinanggal sa kanyang dibdib. May isang hakbang pa, sabi ni Justin, tinapik ang mga balikat ni Sheila. Tanggalin mo na ang palda niya.
Katulad ng ginawa niya sa iyo. Napatahimik na si Sheila. Medyo nahihiya niyang sinabi, binalik ko ang palda ko, ayos lang. Nandito ka na, bakit huminto sa huling hakbang? Pag-isipan mo. Gusto mo ba talagang tulungan kita sa huling hakbang na iyon? Natatawang sabi ni Justin, na nagbigay ng nakakalokong ngiti. Kinagat ni Sheila ang kanyang mga ngipin at lumapit sa mga babae. Hindi niya pinansin ang hindi gumagalaw na mga katawan, hinubad niya ang mga palda nito saka nagpatuloy na isuot muli ang kanya. Kinuha ang mga palda mula sa mga kamay ni Sheila, inihagis ni Justin sa isang toilet bowl nang walang kaunting pag-aalinlangan. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sheila, umuwi na tayo. Tinanguan ni Sheila ang kanyang ulo, pinasulyapan ng isang huling sulyap ang halos patay na mga batang babae na nakahiga sa sahig. Wala siyang naramdamang awa sa kanila. Sinundan niya si Justin palabas ng pinto, ang kanyang mga paa ay nakadikit sa lupa. After waiting for her to pack her things into her bag, pareho silang lumabas ng school compound at pumasok sa sasakyan. Hindi agad pinaandar ni Justin ang kanyang sasakyan. Sa halip ay idinial niya ang numero ni Rebecca, sinabi sa kanya na kailangang dumalo si Sheila sa dagdag na klase at siya ay pagod na pagod sa stress na nakatulog siya at nakalimutang umuwi. Si Rebecca ay nakaramdam ng sakit sa telepono, ngunit wala nang ibang pinaghihinalaan. Nakiusap lang siya na umuwi sila ng maaga para makapaghapunan pa sila habang mainit pa. Pagkatapos, tinawagan ni Justin si Roslyn. Dahil patuloy na inilalarawan ni Deborah ang kanyang ama bilang isang makapangyarihang tao mula sa underworld, nagpa siya si Justin na kumuha ng kaunti pang impormasyon tungkol sa taong haharapin niya sa hinaharap. Hiniling niya kay Roslyn na gumawa ng ilang background check para sa kanya, at hiniling sa kanya na ipadala ang kanyang mga tauhan upang protektahan si Sheila. Ang mga bagay na ito ay hindi talaga isang hamon para sa isang tulad ni Roslyn. Nang matapos ni Justin ang kanyang pag-aayos, humihingi ng tawad si Sheila, Brother Gibson, sorry. Ini-start pa lang ni Justin ang makina. Nang marinig ang tatlong salitang ito, nagtanong siya sa isang kakaibang boses, bakit humihingi ng tawad? Walang ekspresyon, sumagot si Sheila, ako ay walang iba kundi ang problema para sa iyo mula noong araw na tayo ay nagkita. Wala akong maiaambag sa kahit ano, ngunit patuloy kitang pinag-aalala tungkol sa akin. Kayo, Sister Marian, Tita Rebecca at Yuna ay parang pamilya ko. Minsan, iniisip ko talaga na hindi ako karapat-dapat sa lahat ng ibinigay sa akin. Paano ko matatanggap ang lahat ng ginawa ninyo para sa akin? Isa lang akong ulila na nagdulot ng sapat na problema upang maging regular sa istasyon ng pulis. Pero binaliwala mo yun at pinaaral mo ako para magkaroon ako ng kinabukasan. At gayon pa man, nagdudulot pa rin ako ng gulo sa paaralan. Nabulunan si Sheila sa kanyang sinabi. Humigpit ang maputi niyang kamay sa kanyang palda at nagpatuloy siya sa pagsasabing, gusto ko talagang magtrabaho ng husto mula ngayon, at makapasok sa isang prestihiyosong unibersidad. Gusto kong kumita ng sapat para mabayaran ka. Pero parang ang tanging magagawa ko lang ay mangakit ng mga problema. Pakiramdam ko ay wala akong silbi, pasensya na. Ang ekspresyon ni Justin ay tila malayo. Mukhang nakikinig siya pero at the same time hindi. Sheila, biglang sabi ni Justin. Tinatanong kita, ang dahilan kung bakit mo gustong pabayaan ang bagay na kasama si Deborah ay dahil ayaw mong magdulot ng gulo. Tumango si Sheila at mahinang sinabi, Kuya Gibson. Marami na akong utang sa iyo. Ayaw ko na mas mahirapan ka pa dahil sa akin. Alam kong pagod ka na. Kahit na mukhang masaya ka sa labas, walang taong walang stress sa buhay. Hindi ka exception. Kaya ito ang dahilan kung bakit nais mong itago ito sa akin. Tanong ni Justin. Oo, ungol ni Sheila. Minsan iniisip ko kung paano pa ako nabubuhay ng ganito. Ito ba ang buhay na nararapat sa akin? Ganito ba ako kaswert? Bakit ako makakamit ng mga tulad mo, na tutulong sa akin nang walang pag-iimbot anuman ang kalagayan? Nagtataka pa nga ako minsan. Paano kung hindi ako dinala ng orphanage? Paano kung mamatay ako sa gutom?
Paano kung namatay ako sa anumang away mula noon? Hindi naman siguro ako kailangang maging ganito kagulo ngayon. I was a nobody, but you treated me like I was someone. I don't think I can handle it anymore. Biglang huminto ang BMW. Ang buong katawan ni Sheila ay lumundag. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang titigan si Justin nang hindi makapaniwala. Hindi niya maintindihan kung paano huminto ang isang maayos na kotse sa gilid ng kalsada. Ibinaling ni Justin ang kanyang ulo upang harapin si Sheila. Sa walang ekspresyong mukha, tahimik niyang sinabi, Brady, no, dahil ganyan ang iniisip mo, hayaan mong may ipakita ako sa iyo. 620. Sa pagharap sa walang emosyong hitsura ni Justin, nagsimulang mag-alala si Sheila sa kung ano ang mangyayari. Ngunit, hindi siya nang ahas na tumutol dahil sa mga pangyayari kamakailan. Pagkatapos magsalita ni Justin, inikat niya ang sasakyan at tumungo sa kabilang direksyon. Tinapakan niya ang accelerator na medyo pilit dahilan para agad na bumilis ang sasakyan lampas sa speed limit. Dahil bandang hating gabi na malinaw ang mga kalsada. Malaki ang posibilidad na magpatrolya ang mga pulis sa oras na ito. Si Sheila ay dating iligal na nakikipagkarera, kaya't ang makasakay sa isang mabilis na sasakyan ay karaniwan para sa kanya. Gayunpaman, ang lubos na ikinabigla ni Sheila ay ang katotohanang hindi nagsalita si Justin sa buong tagal ng kanilang paglalakbay. Paminsan-minsan, ibinaling ni Sheila ang kanyang ulo sa direksyon ni Justin. Susubukan niyang magsalita ngunit sa huli ay tumahimik. Masasabi niyang hindi sasagutin ni Justin ang alinman sa mga itinanong niya. Humigit kumulang 10 minuto ang lumipas nang sa wakas ay huminto ang sasakyan sa tabi ng isang coastal area. Mayroong maraming maliliit na isla sa hilagang baybayin ng Stonegate City. Karamihan sa kanila ay may mga recreational resort na itinayo sa ibabaw nito, habang ang iba ay mga marine research facility na itinayo ng iba't ibang kumpanya. Ang mga isla ay konektado gamit ang cable-stayed bridges. Bagamat hindi masyadong mahaba, lahat sila ay nag-ambag patungo sa isang napakagandang tanawin na may higit sa 10 sa kanila na magkakaugnay. Ang nakakasilaw na mga ilaw sa mga tulay ay nagmistulan na ang mga tulay ay mga dragon ng liwanag na umaaligid sa ibabaw ng aplaya. Gayunpaman, dahil oras na ng hapunan, kakaunti ang mga sasakyan na dumaan sa lugar. Inihatid ni Justin ang kotse sa gitna ng medyo mahabang tulay bago huminto sa emergency lane. Bumaba ka, sabi ni Justin pagkatapos tanggalin ang susi ng kotse. Nagulat si Sheila sa kanyang kahilingan. Marahan niyang tinanong, dito? Oo, dito lang. Binuksan ni Justin ang pinto at lumabas kaagad pagkatapos magsalita. Nag-alinlangan sandali si Sheila. Kahit na clueless kung bakit siya dinala doon, sumunod naman siya. Malakas ang malamig na hangin na naging dahilan ng pagflopong ng kanilang damit. Medyo nanlamig si Sheila dahil nakasuot lang siya ng uniforme. Ang kanyang buhok ay lumilipad sa kanyang mukha kaya nahihirapan siyang idilat ang kanyang mga mata. Sinindihan ni Justin ang kanyang sigarilyo sa sandaling bumaba siya sa kotse. Ang mahinang tabako ay nasusunog ng napakabilis sa hangin, halos kalahati nito ay naubos na ngayon. Naglalakad patungo sa rehas, tinitigan ni Justin ang umaalo na alon. Sa pamamagitan ng isang sigarilyo sa kanyang bibig, siya ay huminga ng malalim at sinabi, anak, halika rito. Bahagyang kinulat ni Sheila ang kanyang katawan bago niyakap ang sarili at dahan-daang lumapit kay Justin. Kung titingnan mula sa tulay, ang ibabaw ng dagat ay tila humigit kumulang 30 hanggang 40 metro ang layo. Ang malalim na karagatan ay walang pinagkaiba sa isang halimaw na nag-hibernate sa dilim. Nakaramdam ng kaba si Sheila. Kuya Gibson. Balik na tayo ha. Nakakatakot dito. Medyo nanginginig ang boses niya dahil sa hangin. Siya ay isang batang babae na hindi hihigit sa 20 taong gulang kung tutuusin. Kung hindi dahil sa presensya ni Justin, hindi siya maglalakas loob na lumabas ng sasakyan upang harapin ang malungkot na mga tulay at ang walang laman na karagatan. Biglang tumawa ng masama si Justin. Kakaibang paglingon niya, tinanong niya, bumalik ka. Saan? Natigilan si Sheila. Umuwi ka na.
Siyempre. Bahay. Bahay mo ba yan? Tanong ni Justin na may kakaibang ngiti. Agad na namutla si Sheila na puno ng kahalumigmigan ang kanyang mga mata. Hindi siya makapagsalita ng kahit isang salita. Hindi ba't sinabi mo sa akin na wala sa kanila ang sa iyo? Hindi mo ba sinabi na hindi mo matatanggap kung gaano kahusay ang pakikitungo namin sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng tirahan, damit at pagkain? At lahat ng natanggap mo hanggang sa puntong ito ay hindi nararapat. Kuya Gibson. Ikaw. Ako. Anong binubulong-bulong mo? O hindi mo naalala ang mga sinabi mo? Nanunuya na tanong ni Justin. Nakangiting nagpatuloy siya dahil ganyan ang nararamdaman mo at palagi mo kaming pinahihirapan, bakit gusto mo pa ring bumalik? Naramdaman ni Sheila na nanghina ng husto ang kanyang mga binti. Nanghihina ang loob na natili siyang tahimik. Malamig na ngumiti si Justin. Sheila, sinabi mo lang sa akin na magiging tama ang lahat kung hahayaan kang mamatay sa gutom o maiiwan kang mag-isa sa street racing gang. Sa aking palagay, hindi pa huli para matanggap mo ang kaluwagan na labis mong hinahangad. Ibig sabihin, kung gusto mo. Marahas na itinaas ni Sheila ang kanyang ulo, tinitigan si Justin na hindi makapaniwala. Kuya Gibson. Ikaw. Sa wakas ay natapos na ni Justin ang paghit-hit ng kanyang sigarilyo. Ibinaling niya ang ulo para tingnan ang magulong alon ng dagat. Nagsagawa ako ng masusing pagsusuri. Kung nahulog ka sa tulay na ito, kahit hindi ka malunod, tiyak na mapupula ka sa agos ng alon o madudurog ng mga bahura. Medyo malayo dito sa lupa, kaya nang matuklasan ang iyong bangkay, malamang ay nagsimula ka ng mabulok o kinain ng isda. Napakaputla ni Sheila na walang bakas ng dugo sa kanyang mukha. Pabalik-balik, ayaw niyang maniwala sa narinig niya. Sheila, tama ka. Pabigat talaga minsan ang buhay. Siguradong pagod ka na. Nasasaktan si Brother Gibson na makita kang nagdurusa. Kaya bakit hindi mo palayain ang iyong sarili mula sa tungkuling tinatawag na buhay? Walang ekspresyon pa rin si Justin sa lahat ng ito. Huwag kang mag-alala, walang makakaalam kung tumalon ka mula rito. Ilalagay lang nila ito sa isang nawawalang teenager at wala nang iba pa. Mabilis na umiling si Sheila habang tumutulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Huwag. Kuya Gibson. Ayoko. Siguradong nagbibiro ka, hindi ba? Nagsisinungaling ka sa akin. Nagbibiro ako. Umiling si Justin. Malamig na sagot niya, April Fool's Day ba ngayon? Bakit ako magbibiro? Pilit na ngumiti si Sheila. Hindi pwede. Kuya Gibson. Tinutokso mo ako di ba? Bakit gusto mong? Nawala ang ngiti sa mukha ni Justin, napalitan ito ng kawalang interes. Sheila, kung hindi ka mismo aakyat sa rehas, malugod kung tutulungan ka sa pamamagitan ng pagtapon sa iyo sa tulay na ito. Ito ay isang piraso ng cake para sa akin. Natulala si Sheila dahil mukhang hindi nagbibiro si Justin. Ang tono na ginamit niya at ang ekspresyon ng mukha niya ay nagparamdam sa kanya na gusto niya itong saksakin hanggang mamatay. Umiling si Sheila at nagsimulang humakbang paatras habang bumubulong siya ng kung ano, ngunit ang kanyang mga paa ay matatag na nakatanim sa lupa. Wala nang sinabi pa si Justin. Tumalon siya at humawak sa bewang ni Sheila. Tinaas ang kanyang magaan na katawan sa itaas ng kanyang ulo. Napatulala si Sheila. Nang matauhan siya, napansin niyang lumulutang siya sa hangin. Gaano man siya magpumiglas o sumigaw, tumanggi si Justin na pakawalan ang kanyang bakal na pagkakahawak sa kanya. Huwag ka nang gumalaw. Masyado kang mahina para gawin ang anumang bagay sa akin lalo na ang pagtakas, walang pakialam na sabi ni Justin habang naglalakad siya palapit sa rehas. Nakita ni Sheila sa sarili niyang mga mata na ang kanyang katawan ay inilipat sa labas ng rehas. Ang marahas na alon ng dagat ay nasa ilalim mismo ng kanyang mga paa. Ang tinte-itim na karagatan ay parang isang demonyong sinusubukang lumunin siya, walang tigil na ungol. Kuya Gibson. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Sigaw ni Sheila. Bahagyang bumantong hininga si Justin.
Sa pagbitaw ng kanyang pagkakahawak, binitawan niya si Sheila. Ang tanging naramdaman ni Sheila ay ang pagkawala ng suporta sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, isang puwersang humila sa kanya pababa sa mas mabilis na bilis. Nanlaki ang mata ni Sheila sa gulat, nakalimutang huminga. Sa isip niya, lumutang ang hitsura ng kanyang mga magulang na naalala niya noong bata pa siya. Ang mga alaala niya mula sa ampunan kung saan siya ay nagsaya kasama ang iba pang mga bata ay lumitaw din. Ang sandali kung saan binuhat siya at tinukso ng kanyang lola na si President Cha. Ang sandali kung saan nagsimula siyang mag-aral ng pinin at alpabeto. Ang sandali kung saan binisita ni Marian kasama ang old CEO. Naalala niya ang bawat alaala niya na halos nakalimutan na niya nitong mga nakaraang taon. Malinaw niyang naalala ang oras na siya ay humihikbi at tumakbo sa mga lansangan pagkatapos umalis sa bahay ampunan, ang oras kung kailan siya sumali sa isang grupo ng masasamang teenager para sa karera sa kalye, at ang oras na siya ay nahuli bilang isang magnanakaw. Nakilala niya si Justin, pagkatapos ay si Marian. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang kanyang sarili ng isang bagong pamilya. Ang mga boses at ngiti ni Yuna at Rebecca ang pumuno sa kanyang isipan. Naririnig pa niya si Yuna na tinatawag siya mula sa ibaba para sa hapunan. Sa wakas, si Justin ang huling nasa isip niya. Siya ang lalaking nagdala sa kanya sa langit, ngunit kasalukuyang nagpapadala sa kanya sa impyerno. Walang ideya si Sheila kung ano ang nangyayari. Siya ay lalamunan ng karagatan, ngunit hindi siya nakaramdam ng takot, at sa halip ay nakaramdam ng kaunting kalungkutan sa kung paano magwawakas ang kanyang buhay. Ang malaperlas na luha ay kumalat sa langit bago naglaho. Ipinikit ni Sheila ang kanyang mga mata. Ang tagal ng anumang pagbagsak mula sa taas na iyon ay hindi mahaba, ngunit parang isang siglo. Gumaan ang katawan ni Sheila habang nirelax niya ang sarili. Pakiramdam niya ay napakagaan ng kanyang katawan na maaaring tanggayan ng hangin. Hindi ba dapat malamig ang karagatan? Bakit sa halip ay init ang nararamdaman ko? Tandang pananong. Isip niya. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Sheila na ang sitwasyon ay iba sa kanyang naisip. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, tanging si Justin ay nasa harap niya mismo. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay may maamong ngiti tulad ng dati. Bagamat biglaan ang nangyari kanina, ang paghagis kay Sheila pababa mula sa tulay bago tumalon din para mahuli siya sa ibabaw ng dagat ay isang madaling gawain para kay Justin. Para kay Justin, ang paglukso pabalik-balik mula sa isang tulay ay napakadali ng isang gawain para sa kanya. Sa kasamaang palad, hindi maproseso ni Sheila ang split-second time ng mga kaganapan. Anak, naiintindihan mo na ba? Nakangiting tanong ni Justin habang karga si Sheila pahiga. Nanlumo at sama ng loob, ibinuka ni Sheila ang kanyang bibig at kinagat ang balikat ni Justin nang hindi nagsasalita. Kahit na ito ay pinaghiwalay ng kanyang damit, si Sheila ay kumagat ng malakas hanggat kaya niya habang tumutulo ang mga luha. Mula sa kanyang mga mata at papunta sa kanyang kamiseta. Hindi siya pinigilan ni Justin na gawin iyon. Nang hindi nagtagal ay napagod si Sheila, sinabi niya, akala ko kagatin mo na lang ang mukha ko. Nag-aalala pa rin ako kung pumangit ako. Napakabait mo, alam mo ba iyon? I hate you. Sinuntok ni Sheila ang dibdib ni Justin gamit ang kanyang malambot na kamao. Ngayon lang niya naintindihan sa wakas ang nangyari. Bagamat hindi niya alam kung paano siya nailigtas ni Justin, halatang plano niyang takutin siya. Napangiti si Justin, gumaan ang loob. Hate me all you want. Mas gusto ko ito kaysa kung kinasusuklaman mo ang sarili mo. Namula ang mga mata ni Sheila. Pagkatapos ay inulupot niya ang kanyang mga braso sa leeg ni Justin at niyakap siya ng mahigpit. Walang magawang tinapik ni Justin ang likod niya. Sheila, huwag mong isipin na ikaw ay pabigat sa mga nagmamahal sa iyo. Sa mundong ito, ikaw ang nag-iisang Sheila. Ang iyong buhay, sa iyo o sa aming lahat, ang pinakamahalagang bagay sa mundo. 621. Habang umiihip ang malamig na simoy ng karagatan sa kanilang paligid, ang mga salita ni Justin ay parang mainit na simoy ng hangin, na bumabalot kay Sheila ng kumot ng init at seguridad.
Pagkatapos ng isang panahon ng katahimikan, pinakawalan ni Justin si Sheila na nasa kanyang yakap, at inabot at pinasadahan ng isang kamay nito ang malambot na kulot nito. Ang mga orange na sinag mula sa mga street lamp sa tulay ay dumuyugo sa kanilang paligid at nagpapaliwanag sa kanilang mga mukha. Ang malaanghel na katangian ni Sheila ay may bahid ng pagiging bata nang siya ay nagpout ng kanyang mga labi. Una, pinaramdam mo sa akin ang lubos na miserable. Ngayon kabaligtaran ang ginagawa mo. Kuya Gibson. Sinasadya mo bang magpakitang gilas para mapabilib ako? Pabirong tanong niya. Kumaibot ang mga labi ni Justin. Mayroon ka bang positibong sasabihin sa akin sa malaking ulo mo? Halimbawa, dapat gawin ng isang kapatid na lalaki ang lahat ng kanyang makakaya upang itama ang saloobin ng kanyang nakababatang kapatid na babae sa buhay. Ngumunguya si Sheila sa kanyang ibabang labi, nag-iisip ng kung ano sa kanyang isipan. Pagkatapos, nang walang anumang babala, tumayo siya sa kanyang mga daliri at hinalikan si Justin sa labi. Ang kanyang mga aksyon ay nakakabighani ni Justin. At agad itong umalis nang dumating ito, iniwan siyang nanlamig. Ang tanging naramdaman niya ay malambot, malapetol na labi na nagdiin sa kanya. Nagulat si Justin sa kanyang kaibuturan na ginawa siyang inutil. Hindi mapigil ang namula si Sheila. Ang kanyang mga pisngi ay hindi natural na mainit sa kabila ng malamig na simoy ng hangin sa paligid. Sa lahat ng mga taon ng kanyang buhay, ito ang kanyang unang pagkakataon na gumawa ng isang bagay na walang kabuluhan bilang pagkuha ng inisyatiba upang halikan ang isang lalaki. Huwag mong ay misinterpret ang halik na iyan. Tumikim si Sheila. Sa pagtatangkang pagtakpan ang kanyang kakulaitan at kahihiyan, itinaas ni Sheila ang kanyang ulo upang magsalita ngunit ipinagkanulo ng kanyang namumulang pisngi. Iyon ay isang platonic na halik lamang mula sa isang kapatid na babae sa kanyang kapatid. Wala nang iba pa. Galit na sabi ni Sheila. Bumantong hininga si Justin sa loob. Ang damdamin ni Sheila ay kasing linaw ng araw sa kabila ng kanyang pagsisikap na itago ang mga ito. Bawat salitang binibitawan niya ay lalo lamang nagpapatunay ng nararamdaman niya para sa kanya. Ang personal na buhay ni Justin ay isa ng gusot. Higit pa rito, palagi niyang tinitingnan si Sheila bilang isang kapatid na babae sa kanyang buhay at tinatrato niya itong parang pamilya. Kaya paano siya magkakaroon ng anumang romantikong damdamin para sa kanya? Noong unang tinanggap si Sheila sa pamilya, nagkaroon na ng pangamba si Marian tungkol dito. Kung talagang pumunta siya at gumawa ng isang bagay na walang katotohanan tulad ng pagbuo ng isang romantikong relasyon kay Sheila, ano ang iisipin ni Marian? Itinuturing ba niya ito bilang isang mandaragit na hindi kailanman bibitaw sa anumang bagay na nasa kamay nito? Hindi pa banggitin kung kinikilala niya ang damdamin ni Sheila, ang mga opinyon ni Yuna at Rebecca sa kanya ay lalo pang mapapatibay. Si Sheila ay isang matinong babae. Alam niya ang kalagayan ni Justin, ngunit kung minsan ang emosyon ng tao ay humahadlang sa loika at makatuwirang pag-iisip. Habang tumatakbo ang mga kaisipang ito sa kanyang isipan, si Justin ay nanirahan sa pinaka-neutral na paraan ng pagkilos sa pamamagitan ng mahinang pagtawa at pagpapalam sa usapan. We should get a move on and go back home for dinner. Nagugutom na ako. Kung hindi tayo nagmamadaling umuwi, wala tayong maiiwan kundi mga scrap, pilit niyang pinaalis. Nagpasya si Justin na magpanggap na parang walang nangyari. Si Sheila ay binaha ng kaginhawaan sa mga salita ni Justin ngunit sa kaibuturan niya, naroon ang pagkadismaya. Gayunpaman, hindi ito ang oras o lugar para pag-usapan ito kaya bumantong hininga siya bilang pagkilala at sumunod sa kanya. Makalipas ang 20 minutong mahabang biyahe sa awkward na katahimikan, sa wakas ay nakarating na sila sa bahay. Habang naglalakad sila papunta sa front door, napahinto si Justin sa kanyang mga hakbang. Pinagpatuloy niya ang paghampas sa kanyang noo, at sumigaw ng malakas, "Damn it!" Ang biglaang pagsabog na ito mula kay Justin ay natakot kay Sheila sa kanyang balat. Nagtataka, tinanong niya, "Brother Gibson, okay ka lang ba? May nangyari ba?" Mapait na ngumiti si Justin. Nang sunduin niya si Sheila, tinawagan niya si Rebecca at hiniling kay Roslyn na tingnan ang background ni Deborah.
Pero paano niya nakalimutang ipadala kay Marian ang text na hiniling niya? Napapahamak si Justin sa pagkakataong ito. Siguradong mapapaisip si Marian na sinadya niyang gawin itong mabaliw. Lahat ng tao nagkakamali. Ngunit ang slip-up na ito ay isang lalong magastos na pumupuno sa kanya ng pangamba at pagkabalisa. Bumantong hininga, umiling siya kay Sheila upang ipahiwatig na maayos ang lahat. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at pumasok. Sa loob, nakaupo sina Rebecca at Yuna sa sofa. Nakapatay ang telebisyon, kaya malinaw na hinihintay nila ang pagdating nina Justin at Sheila. Ang pagkakita kay Sheila na pumasok ay nakatulong sa dalawang babae na malinaw na makapagpahinga. Para bang isang malaking pasanin ang naalis sa kanilang mga balikat. Mabilis na inihanda nina Rebecca at Yuna ang kanilang hapunan. Nang makita ang mainit na pagkain, hinayaan ni Justin ang kanyang sarili na magpahinga. Sa panahon ng hapunan, binomba si Sheila ng samot-saring tanong mula sa nag-aalalang si Rebecca kung bakit ang normal niyang maliwanag at kumikislap na mga mata ay may kulay pula. Pinigilan ni Justin na sabihin ang totoong mga pangyayari sa pagitan nila kaninang gabi upang maiwasang mabigla ang dalawang matatandang babae. Kaya't nagpasya siyang iikot ang isang gawa-gawang kwento sa kanila sa halip. Kung ang dalawang babae ay naniniwala sa kanyang kwento ay ibang bagay sa kabuuan. Pagkatapos magdahilan ni Sheila sa kanyang silid, si Rebecca ay sumugod sa tabi ni Justin at bumulong sa kanya, "Anak, binubuli mo ba si Sheila?" Nawala sa pag-iisip si Justin at sinabing, "Bakit ko siya ibubuli?" Pagkalabas pa lang ng mga salita sa bibig niya, bumalot sa puso niya ang guilt. "I was doing her good by throwing her to the sea, di ba?" Tandang pananong. Isip niya. Sinaman siya ng tingin ni Rebecca saglit at same time na sinabi, ang Star Moon Group sa Korea ay gustong-gusto na bumalik si Sheila sa kanilang angkan. Kahit na ayaw pa ni Sheila na bumalik sa ngayon, walang kasiguraduhan na mananatili siya sa amin magpakailanman dahil nandyan ang kanyang tunay na pamilya. Dapat mong samantalahin ang oras na mayroon siya sa ating pamilya habang kaya mo pa siyang bantayan at pakitunguhan ang iyong sarili. Sa anumang paraan, hindi ako magdadalawang isip na pumanig kay Marian laban sa iyo. Tumindig ang balahibo sa leeg ni Justin nang marinig niya ang mga pagbabanta na lumalabas sa bibig ng kanyang ina. Ito ba ay anumang paraan upang gamutin ang iyong anak? Ngumiti siya ng patago at sinabing, sige, okay, naiintindihan ko. Pero sa totoo lang hindi ko binubuli si Sheila. Marami pa akong mas magandang gawin. Tumanggo si Rebecca. Malinaw na may alam siya, ngunit pinipigilan niyang magtanong pa. Kinaladkad ni Justin ang kanyang walang buhay na katawan pabalik sa kanyang silid. Pumasok na siya sa banyo at aligo. Pagkatapos magpalit ng bagong damit, handa na siyang ihampas ang dayami ng may kumatok sa kanyang pintuan. Sa paghusga mula sa ritmo ng katok, masasabi ni Justin na nakauwi na si Marian. Pagkatapos ng lahat, ang babaeng ito lamang ang maaaring kumatok sa mga pintuan na may ganoong kakulaitan. Wala siyang magawa. Alam ni Justin na kailangan niyang harapin ang bagay na ito sa anumang paraan. Tinungo niya ang pinto at binuksan iyon. Mahal kong asawa, umuwi ka na. Tiyak na mahirap ang trabaho. May gusto ka bang pag-usapan sa akin? Tanong niya. Kinaladkad ni Marian ang kanyang mga daliri sa kanyang mahaba at malasutla na buhok. Nakasuot siya ng western-style na damit. Ang kanyang pagod na mukha ay may walang pakialam na ekspresyon ngunit ang kanyang mga mata na parang isang pares ng itim na obsidian ay mahigpit na nakatutok kay Justin. Naiintindihan mo ba kung gaano ka-childish ang kinikilos mo? Yan ang mga unang salitang lumabas sa bibig niya. Namula ang mukha ni Justin sa kahihiyan ngunit wala siyang magawa. Look. Please just listen to what I have to say. Today has been a very long day for me. Hindi ko mapigilan pero nawala sa isip ko. Nawala sa isip mo. Oh, so it's been a long day for you. And yet you still had the time to call home but not even squeeze out a few minutes in your busy schedule to send me a text. I'm not asking for much here. Just a simple she's safe would have enough. You're seriously trying to tell me that you can't find enough time to do that, you cannot find enough time to do that.
Malamig na gumanti si Marianaw. Walang salita si Justin para doon. Siya ay naghukay ng sarili niyang libingan sa pamamagitan ng pagtawag pabalik sa bahay upang hingin si Sheila, ngunit hindi niya pinansin ang pagsasabi sa kanyang pamilya tungkol sa kalagayan ni Sheila. Walang ibang masabi si Justin. Siya talaga ang may kasalanan. Tumawag siya sa kanya para magtanong tungkol kay Sheila, ngunit nakalimutan niyang ibigay sa kanya ang update na hiniling niya. Alam mo ba kung gaano kabalisa ang naramdaman ko sa kabuuan ng aking pagpupulong? Naghintay ako ng iyong text hanggang sa puntong iniwan ko pa ang aking telepono sa conference table at patuloy na sinusuri ito bawat isa pang minuto, sabi ni Marian. Hindi ka man lang maabala na magpadala sa akin ng maikling text para lang ipaalam sa akin na ayos lang ang lahat. Iniyuko niya ang kanyang ulo, sa sobrang takot na salubungin ang tingin nito. Tumawa ng mahina si Justin, na nagsasabing, well. Kung nag-aalala ka gaya ng sinasabi mo, tinawagan mo na lang ako. Nakalimutan ko talagang magpadala sa iyo ng text, iyon lang. Tumawa si Marian at sinabing, tawagan kita. Paano ko malalaman kung sinasadya mo akong hindi pinapansin? Nagkakamali ka. Giit ni Justin at sinubukang ipaliwanag ang kanyang sarili. Hindi ko sinasadya na masaktan ka nito. Marian, kailangan mong maniwala sa akin. Nakalimutan ko talaga. Saglit niyang tinitigan ang mukha nito, pagkatapos ay tumalikod sa kanya at naglakad pabalik sa sariling silid. Kalimutan mo na. Kung iyan ang iniisip mo, wala itong kinalaman sa akin. Pagod na ako. Babalik ako para magpahinga. Napakunot ng kilay si Justin sa pagkadismaya. Ang insidenteng ito ay tiyak na magpapahirap sa kanilang mabatong relasyon. Huminto si Marian sa kanyang mga yapak. Malumanay niyang sinabi, nakalimutan kong banggitin ito, ngunit dahil sa iyong kawalang kakayahan, si Talia ay nasa napakahirap na sitwasyon. Kung hindi mo maibigay sa iyong mga babae ang magandang buhay na nararapat sa kanila, dapat mong simulan ang pagsasama-sama ng iyong sarili. Anong nangyari kay Talia? Nagmamadaling tanong ni Justin. Anong nangyari? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumalikod siya at sinabing, sa tingin mo ba ay isang Diyos ka dahil lang sa tinutukoy ka ng iba bilang iisa? Sa tingin mo ba ay ganoon din ang tingin ng iba sa iyo? Ni hindi ko alam kung saan magsisimula sa iyo. Una, hinayaan mo sina mama at tiya man na magkita, nang hindi ipinapalam kay Tita Yuna ang tungkol sa kasal natin noon pa man. Kinaladkad mo pa si nanay sa pamamagitan ng pagtatago nito sa akin. Alam mo na ba? Tanong ni Justin, nagulat sa kanyang mga sinabi. Paano ko hindi malalaman? Naisip mo ba talaga na maaari mong walisin ito sa ilalim ng alpombra? Alam ko na nagtatrabaho si Tita Yuna sa isang restaurant, at binigyan kanya ng matinding pagsaway noong isang araw. Nag-alala si Talia kaya na-distract siya sa trabaho. Nagpatuloy si Marian, sa totoo lang, itago mo man sa akin o hindi ang mga bagay-bagay sa akin ay walang pagbabago sa akin. Gayunpaman, lubos kong iminumungkahi na huminto ka sa landas na iyong tinatahak dahil hinding-hindi ka papayag ni Tita Yuna. Pagkatapos ng lahat ng sakit at paghihirap na pinagdaanan mo kay Talia, mas mabuting magkahiwalay kayo. Sumimangot si Justin, at may naisip lang siyang tanong. Paano mo nalaman ang tungkol sa araw na dinala ko ang aking ina para makipagkita sa kanilang dalawa? Sinabi ba iyon sa iyo ni nanay? Malamig na bamaantong hininga si Marian. As if. Ang iyong mapagmahal na ina ay labis na nagmamahal sa kanyang pinakamamahal na anak. Hindi niya kailanman sasabihin sa akin ang mga bagay na iyon. Si Talia ba ang nagsabi sa iyo tungkol dito? Sabi niya bigla, pero pinutol niya ang sarili. Hindi naman, hinding-hindi ito babanggitin ni Talia sa sinuman. Tila may naisip si Marian at sinabing, mahalaga ba talaga kung sino ang nagsabi sa akin tungkol dito? Justin, ano ang nangyayari sa makapal mong ulo? Huminga ng malalim si Justin at same time na sinabi, kami lang ni Talia, kasama sina inay at tita ang nakakaalam nito. Walang sino man sa amin ang magsasabi sa iyo. Tiyak na naiintindihan mo ang puntong sinusubukan kong sabihin. Namutla sa galit ang mukha ni Marian, hanggang sa nanginginig siya.
Sinusubukan mo bang ipahiwatig na pinagmamasdan kita? Umiling si Justin. Nararamdaman ko sana ito kung mayroong anumang pagbabantay sa akin. Ngunit ang pagsubaybay kay Talia ay medyo mas madali. Noong nagpunta kami ni Talia sa angka ng Lee sa Hong Kong para sa isang negosasyon sa negosyo, hindi ba bahagi ng plano mo ang lahat? Alam ko na tiyak na hindi mahirap para sa iyo na gawin ang isang bagay na tulad nito. Kung hindi mo pinanood ng palihim si Talia sa araw na iyon, kung ano ang nangyari sa iyo noong araw na iyon. Sa tingin mo ba gagawin ko talaga yon? Pinanlakihan ni Marian ang kanyang pulang mata sa hindi makapaniwala. Marian, hindi kita sinisisi sa mga kilos mo. Hinihiling ko lang na itigil mo na ang pagtrato kay Talia bilang kalaban. Hindi mo rin kaaway sina Melinda, Joyce at ang iba pa. Itigil mo na itong tretuhin na parang karibal sa negosyo. Kung malaman ni Talia ang iyong mga aksyon, ano sa tingin mo ang mararamdaman niya? How would she feel? Sure, she would feel so manipulated. Wouldn't you feel the same? After finding out that I'm so manipulative and malicious, a two-faced woman, wala ka bang nararamdaman? Umiling si Justin. Hindi ko alam. Ang gulo ng lahat ngayon. Kinagat niya ang pang-ibabang labi, ibinalik ang ulo at walang kamalay-malay na pinunasan ng luha sa kanyang mga mata bago dumiretso pabalik sa kanyang silid. Matapos maisara ni Marian ang pinto, itinaas ni Justin ang kanyang ulo at bumantong hininga sa pamamagitan ng kanyang bibig. Ang pag-iisip ng malungkot na ekspresyon ni Talia sa trabaho ay naging mahirap para kay Justin na kumalma. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, wala pa siyang naiisip na solusyon. Ang tono ni Marian ay nagparamdam sa kanya na mas walang magawa kaysa sa dati. Hindi niya alam kung paano niya maaayos ang lahat ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Sa kanyang isip na ngayon ay puno ng mga iniisip na wala si Justin sa kanyang mood sa pagtulog. Bumaba siya habang nagpasya siyang kumuha ng bote ng red wine, at uminom ng kaunti bago bumalik sa kanyang kama. Pagdating niya sa kusina, naglilinis lang si Yuna at naghahanda ng pagkain para sa almusal bukas. Sa paningin ni Justin, tila may naalala siya. Nag-aalangan niyang sinabi, "Young master, maaari ba akong magtanong sa iyo?" Tumango si Justin, nagtanong, "Ano ito, Yuna?" Ngumiti si Yuna at sinabing, "Young master, kanina pa ako interesado dito. Gusto kong malaman kung may relasyon ka ba kay Miss Morris." Medyo natigilan si Justin. Miss Morris, ang tinutukoy ni Talia. Paano nalaman ni Yuna? Tandang pananong. Isip niya. Bakit mo itatanong, Yuna? Tanong ni Justin, nakasimangot. Sigh. Hindi ko alam ito sa simula. Pero kaninang umaga, tumawag ang nanay ni Miss Morris sa bahay namin para tanungin si Miss Marian. Nasa trabaho si Miss, kaya tinanong ko kung gusto niya ng personal na contact si Miss. Nagtataka ako kung bakit siya tatawag ng biglaan dahil hindi na kami nag-uusap sa paglipas ng mga taon. Sino ang nakakaalam na sinabi ni Sister Ma ang mga bagay na parang naawa siya kay Boss Lysander, at guilty sa old CEO, kaya gumawa ako ng ilang conclusion sa sarili ko. Si Justin ay namangha habang ang kanyang katawan ay puno ng pagkabalisa. Yuna, sinasabi mo ba na tinawag ni Tita Yuna, si Marian? Tumango si Yuna. I bet she did since she asked me for her number. What's the matter? Nag-aalalang tanong niya. Iniangat ni Justin ang kanyang ulo at nagpakawala ng isang mabigat na buntong hininga. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit alam ni Marian ang lahat ng nangyari sa nakamamatay na araw na iyon at kung bakit si Marian ay nagsuot ng malamig na mukha ng galit nang iminungkahi niya na sinusubaybayan niya si Talia. Mapait na ngumiti si Justin, hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.